Kabanata 921. Ang Samsara Seal ay mula rin sa Samsara Sect, isang walang katulad na mahiwagang kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang pagpapakita ni Awuswang ay talagang nakakatakot. Ang banal na kapangyarihan na pumuno sa kalangitan ay napunit sa isang iglap. Ang lakas ng espada ni Lin Xuan ay mapurol at mapurol. Hindi lang yan, ang Human Emperor Seal ay inalog din. Maging ang multo ng Human Emperor ay naging madilim. Ang Samsara Seal ay parang isang malakas na puwersa, patungo kay Lin Xuan para patayin siya. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Lin Xuan at gustong supilan si Lin Xuan. "Boy, nakita mo ba yon? Ito ang aking tunay na lakas. Ano ang kailangan mong ipaglaban sa akin?" Tumawa si Awuswang. Nang makita ito, si Lin Xuan ay malapit ng matamba sa lupa. Ngunit sa sandaling ito, ang sobrang nakakatakot na kapangyarihan ng kulog ay lumitaw mula kay Lin Xuan. Siya ay naglaslas gamit ang kanyang espada, at ang espada at tao ay nagsanib sa isa, naging isang makinang na kidlat. Sumugod siya pasulong. Nawala ito sa isang iglap. Ang lugar kung saan siya orihinal na nakatayo ay nabawasan sa mga guho. Si Lin Xuan, sa kabilang banda, ay nakarating na sa harap ni Awuswang. Thunder Emperor Chanji Slash. Nagpakita si Lin Xuan ng kakaibang espada. Lumiliit ang butas ng anak ni Awuswang. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kabilis ang takbo ng kalaban. Nagawa niyang iwasan ito. Hindi lang yan, nakaka-counter-attack talaga ang kalaban. Malamig siyang sumangot, at ang kapangyarihan ng reincarnation ay sumabog sa kanyang katawan. Sa tabi niya, ito ay naging isang dagat ng reincarnation. Sa dagat, isang reincarnation shield ang lumitaw sa kanyang harapan. Mayroong malaking halaga ng kapangyarihan sa lupa sa kalasag na ito. Parang walang hanggang sagradong bundok. Boom! Ang espadang ito ay tumama sa kalasag at gumawa ng isang dumadagandong na tunog. Malakas na yumanig ang kalasag. Ang nakapalibot na dagat ng Samsara ay patuloy na gumugulong. Gumawa ng dumadagandong na tunog. Bagamat napakaganda ng eksena. Ngunit sa huli, ang sword energy ni Lin Xuan ay naharang. Ngumiti si Awuswang. Sabi niya, "Nakita mo ba yon? Sa sandaling sineseryoso ko ito, hindi ka tugma. Sumuko ng masunurin ibigay ang lihim na pamamaraan. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan." Nguso. Malamig na bamantong hininga si Lin Xuan, na may bakas ng galit sa kanyang mga mata. Muling lumitaw sa kanya ang kapangyarihan ng apoy. Ito ang kapangyarihan ng likas na apoy, na isinama sa enerhiya ng espada. Muling itinaguyod ni Lin Xuan ang lihim na sining ng digmaan. Maraming puwersa ang nagsasama-sama. Ang enerhiya ng espada sa katawan ni Lin Xuan ay dumobble sa kapangyarihan. Ang kalasag, na binago sa walang hanggang sagradong bundok, ay muling nagsimulang manginig. May mga bitik dito, parang hihimayin ito sa kalahati. Paano ito posible? Ang ekspresyon ni Awuswang ay lubhang nagbago. Ang kabilang partido ay talagang nakapagpapaganda ng kanyang lakas. "Niloloko mo ba ako?" Umungol siya at iwinagayway ang kanyang mga kamay. Ang nakapalibot na dagat ng Samsara ay gumugulong, sinusubukang lamunin si Lin Xuan. Sa isang iglap, ang figure ni Lin Xuan ay nilamon. Nawalan ng pag-asa ang mga tao sa paligid. Maging ang ekspresyon ni Chen Tiangang ay nagbago. Hindi maganda. Gusto niyang kumilos. Sa kanyang palagay, ito ang pinakapanguna para kay Lin Xuan. Buti na lang umabot sa puntong ito. Ngunit sa sandaling ito, malakas na lumabas si Lin Xuan. Si Lin Xuan ay may napakahiwagang apoy sa kanyang katawan. Ang mga apoy na ito ay nagdadala ng napakatinding aura ng Avenue. Direktang tumagos sa dagat ng Samsara at pinatay si Awuswang. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Awuswang, at hinampas niya ang isang palad para makipaglaban sa kanya. Sa sumunod na sandali, tinusok ang palad niya. Nililipad din ang buo niyang katawan. Ang banal na dugo ay mababa at tumagos sa dagat ng reinkarnasyon. Natigilan si Awuswang, at nanlamig siya doon. Paano ito posible? Siya ay nasugatan. Ang kabilang partido ay talagang nagawang saktan siya. Anong klaseng kapangyarihan ito? Nagulat din ang ibang tao. Hindi nila maisip. Maging si Chen Tiangang ay natigilan.
Ang lakas ni Lin Xuan ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. Nagulat si Ancestor Yao Guang sa tabi niya. Innate Tao Fire. Ang ginamit niya ay ang likas na Tao Fire. Kabisado niya talaga ang apoy na ito. Ito ay hindi kapanipaniwala. Pinag-aaralan pa nila ang mga flame talisman na iyon. Kabisado na ito ni Lin Xuan, at ang bilis na ito ay mas mabilis kaysa sa kanila. Masasabi bang kabisado na ito ng kabilang partido sa walang kamatayang guho? Sa sandaling ito, maging ang ninuno sa ikatlong baitang ay labis na nabigla. How dare you hurt me? Mapot, babayaran kita. Ganap na nagalit si Ao Wushuang. Napakaraming matatanda at alagad ang nanunood. Nasugatan siya ng langgam, nakakahiya talaga. Siya ay handa na kumilos sa lahat ng mga gastos. Sa isang dagandong, ang kapangyarihan ng reincarnation sa kanya ay ganap na sumabog. Ang dagat ng samsara ay gumugulong. Isang puwersang samaira sa langit at lupa ang nawasak. Napatalsik si Lin Xuan ng puwersang ito. Nagpatuloy siya sa pag-atres ng malayo bago siya tumigil. Naging sobrang solemn na din ang ekspresyon niya. Gaya ng inaasahan ng 90th level God King, siya ay talagang sapat na malakas. Makakaharap lang ni Lin Xuan ang mga level 90 na tao ngayon. Pero mahirap talunin ang kalaban. Gayunpaman, kung nais ng kabilang partido na nakawin ang kanyang lihim na pamamaraan, talagang imposible para sa kanya na pumayag. Sa pinakamasama, ibabalik nito ang lahat. Malapit nang sumiklab ang digmaan. Sa oras na ito, sa wakas ay lumabas si Chen Tiangang. Sabi niya, okay, stop it. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, binalot ng pinakamataas na batas ang mundo. Nawala agad ang tense na atmosphere. Nang dumating ang ninuno sa ikatlong baitang, mabilis na sumaludo ang mga nakapaligid sa kanya. Alam nilang tapos na ang laban na ito. Tumingin si Chen Tiangang at malamig na sinabi, Ao Wushuang, talagang may kakayahan ka. Matapos mabuhay ng milyon-milyong taon, talagang binubuli niya ang isang batang disipulo. Wala ka ring pakialam. Long Zhan, bagaman siya ay isang disipulo ng Samsara sect. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng kanyang mga bagay ay dapat ibigay. Ang misyon ng ating sekta ay ibalik ang likas na apoy ng tao. Nagawa na ni Long Zhan. Tulad ng para sa iba pang mga lihim ng kayamanan, sila ay kanyang sariling nilikha. Kung gusto niyang magbayad, siya ang magbabayad. Kung ayaw niyang magbayad, walang mapipilit. Kahit kaming mga ninuno sa ikatlong baitang ay hindi pipilitin. Bakit ka kumilos? Hayaan na lang natin ang bagay na ito, kung hindi, ha? Sa malamig na ungol, gumuho ang langit. Ang ekspresyon ni Ao Wushuang ay sobrang pangit. Tumangala siya sa langit, hinahanap ang figure ni Patriarch Yao Guang. Gayunpaman, hindi ito natagpuan. Malamang, nasugatan siya noon, na ikinadismaya ni Patriarch Yao Guang. Ngayon, wala na akong balak tumayo para sa kanya. Ang itinuro sa akin ng ninuno ay naiintindihan ko. Nakayuko lang si Ao Wushuang. Kasalanan ko ang bagay na ito. Mula ngayon, hindi na ako gagawa ng anuman sa aking mga alagad. Tumango si Chen Tiangang na may kasiyahan. Kinawayan niya ang kamay at sinabing, let's go. Tumalikod si Ao Wushuang at umalis. Hindi masama, maliit na tao. Sa maikling panahon, makakalaban niya ang level 90. Sa tansya ko, sa isa pang 10,000 taon, makakalaban mo ang ninuno sa ikatlong baitang. Nagsalita ng ilang salita si Chen Tiangang kay Lin Xuan at pagkatapos ay umalis. Naghiwa-hiwalay din ang mga tao sa paligid niya. Sa oras na ito, isang figure ang sumugod. Long Zhan, pasensya na. Hindi ko akalain na isang matanda ang haharap sa iyo. Si Tianling ang sumugod, na may paghingi ng tawad sa kanyang mukha. Sinabi niya, ang sekta ay nagpapahintulot sa amin na sabihin ang aming sariling mga karanasan. Wala akong tinago at kinuwento ko ang nangyari sa hall. At ang usapin ng tatlong mural na iyon. Hindi ko akalain na ang mga taga Wangyu Pavilion pala ay gagawa ng aksyon. Sorry, ngumiti si Lin Xuan. Hindi mo kasalanan ang Wangyu Pavilion at ako ay may sama ng loob. Kahit na hindi nangyari ang bagay na ito, maaga o huli ay kikilos na sila laban sa akin. Gayunpaman, ang taong ako ngayon ay ganap na naiiba mula sa dati. Hindi ako uupo at hihintayin ang kamatayan. Ao Wushuang, tama ba? Hintayin mo lang ako.
Sa isang buwan, dudurugin kita sa ilalim ng aking mga paa. Ang labanan sa pagitan ni Lin Xuan at Ao Huang ay nagulat sa lahat. Talagang hindi nila inaasahan na napakalakas ni Lin Xuan. Maging ang mga matatanda ay namangha. Masyadong mabilis ang cultivation speed ng kalaban. Malamang na hindi magtatagal para malampasan sila. Gayunpaman, hindi masyadong nasisiyahan si Lin Xuan dito. Habang tumataas ang kanyang cultivation level, lumalakas ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, kailangan niya ng mas malakas na kapangyarihan. Naisip ni Lin Xuan na bumalik at magpahinga. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon ngayon, at agad siyang tumalikod at bumalik sa Samsara Pond. Magsimulang magpatuloy sa pagsasanay. Ipinakalat niya ang sinaunang kasulatan ng reinkarnasyon at hinihigop ang kapangyarihan ng reinkarnasyon ng baliw. Ang Samsara Pond ay orihinal na isang banal na lugar para sa paglilinang. Ang bilis ng pagsasanay dito ay maraming beses kaysa sa labas ng mundo. Bukod dito, mas mataas ang antas, mas mabilis ang bilis ng paglilinang. Naabot na ngayon ni Lin Xuan ang higit sa ika-20 palapag. Siya ay nag-practice ng ganito ng baliw sa loob ng 1.5 buwan. Muling bumuti ang kanyang cultivation level, umabot sa level 57. Ang kanyang lakas ay higit na malupit kaysa dati. Naramdaman ni Lin Xuan na malaking pagbabago ang naganap sa kanyang katawan. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Isang napakalamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Isa talaga itong reincarnation pool. Ang isang buwan ay maaaring makasabay sa 10,000 taon ng pagsusumikap sa labas. 1.5 buwan, kasama ang nakaraang kalahating buwan. 2 buwan nang nagsasanay si Lin Xuan. Oras na para umalis. Lumabas siya sa Samsara Pond at pumunta sa labas ng daanan, kung saan nakilala niya ang ilang matatanda. Labis na nagulat ang mga matatanda nang makita nila si Lin Xuan. Nagsasanay ba ang lalaking ito sa Samsara Pool? Mabaliw ka. Samsara Pond, kahit na ang bilis ng paglilinang ay napakabilis. Gayunpaman, ang presyon na aking dinadala ay malaki rin. Kapag hindi mo na kaya, ang malumanay ay masusugatan ng husto, at ang seryoso ay mababaliw. Baliw talaga tong lalaking ta. Nang nilagpasan nila si Lin Xuan at naramdaman ang aura sa katawan ni Lin Xuan, lalo silang natulala. Ang taong ito ay tila nakalusot na naman, at nakalusot na siya sa ilang antas. Nakaka-pressure talaga ang aura niya ngayon. Namamanhid ang anit ng matatandang iyon. Sa panahon ngayon, hindi na nila maisip kung gaano kalakas si Lin Xuan. Ang kabilang panig, sa isang palasyo sa Wangyu Pavilion, mukhang malungkot si Ao Huang. Sa kanyang nakaraang pakikipaglaban kay Lin Xuan, hindi lang siya natalo, talagang nasugatan siya. Ito ay lubhang nakakahiya para sa kanya. Pagkabalik niya, parang baliw siyang nag-practice para makabawi sa mga sugat niya. Dati, ang kanyang mga pinsala ay sanhi ng likas na Dao Fire. Medyo mahirap ang pagbawi, ngunit sa kabutihang palad, bilang isang nangungunang matanda, marami siyang kayamanan. Uminom siya ng ilang magic pills at sa wakas ay naayos ang kanyang mga sugat. Damn boy, hintayin mo lang ako. Kung may pagkakataon ako, hindi kita bibitawan. Bagaman, siya ay nasugatan noong nakaraan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na siya ay talagang natalo. Naging pabaya lang siya. Sa hindi inaasahan, ang kabilang partido ay nakabisado lamang ang likas na Tao Fire. Kung sa una, alam mo ang balita. Tiyak na pag-iingat niya ito na parang kaharap ang isang malakas na kalaban. Sa huling laban, marami siyang card, ngunit wala siyang oras para gamitin ang mga iyon. Kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon, hindi na siya magpapatalo. Boom! Habang nag-iisip pa lang siya, biglang inatake ang kanyang palasyo. Umiling ito ng malakas. Maraming bitik ang lumitaw sa porma sayon sa labas ng palasyo. Isang kotse-kotse sound ang ginawa. Sa loob ng palasyo. Nagalit kaagad si Ao Huang. Napakaranggal ng kanyang katayuan. Sino ang nang-ahas na pumunta sa kanyang palasyo at kumilos ng ligaw? Hindi kaya may mga taong hindi nagseryoso sa kanya. Mapot. Sino ito? Galit siyang tumayo. Nang lalabas na sana siya ay may narinig siyang malamig na boses. Umalis ka dito, matandang lalaki. Wala ka bang gustong gawin sa akin? Binibigyan kita ng pagkakataong ito.
Natigilan si Ao Huswang. Napakapamilyar ng boses na ito, tila si Long Zhan iyon. Ang kabilang partido talaga ang nagkusa para guluhin siya. Hahaha, mahusay, may pagkakataon siyang kumilos. Sa pag-iisip nito, naging kidlat siya at nagmamadaling lumabas. Sa isang iglap, sumugod siya sa labas ng palasyo. Pagkalabas, tumingin sa harap si Ao Huswang. Nalaman kong ang taong nakatayo sa harapan ko ay si Lin Zuan nga. Ngumisi siya, boy, nag-aalala ako na wala akong pagkakataong gawin sa iyo. Sa hindi inaasahan, ikaw mismo ang dumating para mamatay. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Pwede ba? Malamig na sumangot si Lin Zuan, at ang kanyang mga mata ay kumikinang din sa malamig na liwanag. Sabi niya, kung plano mo ang lihim kong pamamaraan, hindi kita bibitawan. Kung gusto mong gawin ito, gagawin ko ito. Dalhin ito sa. Ang yabang talaga. Malungkot ang mukha ni Ao Huswang. Akala mo nasaktan mo ako more than a month ago. Mas malakas ka ba talaga sa akin? Napakamuwang mo. To tell you the truth, pabaya ako noon. Ngayon, binibigay ko ang lahat. Wala kang kapantay sa akin. Pagkasabi niyon, galit siyang umungol at pumalakpak gamit ang isang palad. Sa palad ng kanyang kamay, na may malakas na kapangyarihan ng reincarnation, pinatay niya si Lin Zuan. Tumangala si Lin Zuan sa langit at tumawa, sumuntok. Sa isang iglap ay napailing ang palad ng kalaban. Napaatras din ng ilang hakbang si Ao Huswang, kumukulo ang dugo. Halos mailuwa ko ang isang subo ng lumang dugo. Natigilan siya. Paano ito posible? Paano magiging napakalakas ng iyong lakas? Sa loob lang ng 1.5 buwan, mas lumakas ang lakas ng kalaban. Niloloko mo ba ako? Tumawa si Lin Zuan. Matandang lalaki, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ang aking paglilinang. Ang kapangyarihan ng reinkarnasyon sa kanya ay sumabog, na nagwawalis sa mundo. Matapos itong maramdaman ni Ao Huswang, siya ay natigilan. Paano ito posible? Antas 57. Paano ka makakarating sa level 57? Baliw talaga siya. 1 buwan at kalahati ang nakalipas, nasa level 54 lang ang kabilang partido. Anong uri ng bilis ng paglilinang ito? Kahit na mayroong reincarnation pool, imposibleng magkaroon ng ganoong bilis ng paglilinang na lumalaban sa langit. Paano? Nagulat. Ang masasabi ko lang ay pulaka ka sa balon. Malamig na bamantong hininga si Lin Zuan. Babayaran kita. Pagkatapos sabihin iyon, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang matalim na enerhiya ng espada ang bumagsak pasulong. Heavenly Slash. Ang espadang ito ay napakabilis at makapangyarihan. Sapat na para sirain ang lahat ng bagay sa mundo. Nagbago ang ekspresyon ni Ao Huswang. Ito ang kakaibang kakayahan ng kalaban, at hindi siya nang ahas na maging pabaya kahit kaunti. Ang kapangyarihan ng reincarnation sa kanyang katawan ay sumabog at agad na namuo upang bumuo ng dagat ng reinkarnasyon. Ang dagat ng samsara ay mabilis na lumiligid. Ang tubig sa dagat ay bumuo ng isang kalasag, na humaharang sa mukha ni Ao Huswang. Tinamaan ito ng sword energy ni Lin Zuan, na gumawa ng umuungal na tunog na tumagal sa buong araw. Ang kalasag ay pinutol sa kalahati. Umatras din si Ao Huswang. Iniluwa niya ang isang bibig ng banal na dugo at namutla. Hahaha, lumang bagay, hindi mo kaya, masyado kang mahina. Ngumisi si Lin Zuan. Dati, kailangan niyang magsikap at gamitin ang lahat ng kanyang lakas para makaganti sa kalaban. At ngayon, maaari niyang masugatan ang kalaban sa pamamagitan lamang ng isang pagtaas ng kanyang kamay. Lalong lumakas ang kanyang lakas. Nagalit si Ao Huswang. Damn boy, how dare you underestimate me? Babayaran kita. Galit na umungal si Ao Huswang at hinampas ng buong lakas. Lumilitaw muli ang Gate of Reincarnation. Bumukas ang pinto sa reincarnation, at isang kamay ang lumabas mula sa loob. Ang condensation ay nabuo ang selyo ng reincarnation. Sabay abot din ng isa pang palad. Ang palad na ito ay umaabot patungo sa dagat ng samsara sa ibaba at hinawakan ito. Ang tubig sa dagat ay mabilis na gumulong at namuo, na naging isang banal na espada. Napahawak sa palad na ito. Ang kapangyarihan ng reincarnation sa itaas ay lubhang nakakatakot. Batang lalaki, hayaan mong maramdaman mo ang aking pinakamalakas na mahiwagang kapangyarihan.
Samsara Sword. Samsara Sword. Kung galing sila sa ibang sekta, malamang magugulat sila kapag narinig nila ito. Iisipin mo na isa ito sa maalamat na 5 espada sa mundo. Gayunpaman, alam ni Lin Xuan na hindi ito ganito. Hindi ito ang tunay na reincarnation sword. Kaya lang, ginagamit ng kabilang partido ang kapangyarihan ng reincarnation para makipagtulungan sa Gate of Reincarnation. Nabuo ang condensed sword energy. Bagamat hindi ito kasing lakas ng tunay na Samsara sword, ang kapangyarihan nito ay nakakatakot din. Ito ay mas malakas kaysa sa nakaraang reincarnation seal. Ginagamit na ngayon ng kalaban ang kanyang buong lakas, at talagang kaya niyang walisin ang lahat. Kung 1.5 buwan na ang nakalipas, talagang mahirap para kay Lin Xuan na labanan ang gayong pag-atake. Pero, iba na ngayon. Ngayon ang kanyang paglilinang ay bumuti at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Hindi natatakot sa mga natatanging kakayahan ng kalaban sa lahat. Boy, gawing abo. Kabaligtaran. Si Ao Wushuang ay puno ng hangarin na pumatay, at ikanaway niya ang kanyang mga kamay. Una, isang reincarnation seal ang nahulog mula sa langit. Tulad ng isang walang hanggang bundok, nais nitong sugpuin ang lahat at muling magkatawang tao ang lahat. Kaagad pagkatapos, muli niyang iwinagayway ang Samsara Sword Shi. Bumaba ang malamig na enerhiya ng espada. Tila kaya nitong sirain ang lahat ng bagay sa mundo. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao ang natigilan. Namamanhid ang kanilang mga anit, at pakiramdam nila ay madudurog na ang kanilang kaluluwa. Nakatingin sila sa malayo, tulala. May mga eksperto na kumikilos. Ito ay si Elder Ao Wushuang. Sino naman ang haharapin niya this time? Nang makita nila ang kanilang mga kalaban, natigilan sila. Si Lin Xuan na naman. Ang Lin Xuan na ito ay muling lalaban kay Ao Wushuang. Baliw. Maging ang mga ekspresyon ng mga ninuno sa ikatlong baitang ay nagbago. Malamig na umungol si Chen Tiangang. Ao Wushuang, ayaw mo bang makinig sa mga utos ko? Kanina pa niya binalaan ang kabilang partido. Sabihin sa kabilang partido na huwag gumawa ng anumang bagay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinuway ng kabilang partido ang utos. Humanap ng kamatayan. Nang gustong kumilos ni Chen Tiangang. Biglang lumitaw si Ancestor Yao Guang at pinigilan siya. Malamig na sinabi ni Ancestor Yao Guang, sa pagkakataong ito, hindi mo talaga masisisi si Ao Wushuang. Dahil si Long Zhan ang nagkusa para guluhin siya. Sa pagkakataong ito si Ao Wushuang ay passive lang na nag-counter-attack. Pero, mukhang galit talaga siya. Ang Long Zhan na iyon ay magdaranas ng malaking kawalan sa pagkakataong ito. Okay lang, bata pa siya at masigla, at hindi niya alam ang taas ng mundo. Kailangan talagang sugpuin ng maayos. Habang nagsasalita siya, ang enerhiya ng reincarnation sword ay dumating na sa harap ni Lin Xuan. Ikanaway ni Lin Xuan ang kanyang kamay, at bumagsak si Chanji sa hangin. Nagbanggaan ang dalawang sword energies. Ang Chanji slash ay nabasag ng Samsara Sword Shi. Ito ay walang silbi. Wala kang kapantay sa akin. Ito ang aking tunay na kapangyarihan. Sinabi ko na kung hahamunin mo ako, kailangan mong bayaran ang presyo. Kung wala kang mas malakas na atake, gawin mo na lang abo. Si Ao Wushuang ay labis na ipinagmamalaki. Sa pagkakataong ito, walang ninuno ang pumipigil sa kanya. Maaari siyang kumilos ng walang anumang pag-aalinlangan. Malamig na bamantong hininga si Lin Xuan. Napakalakas talaga ng espadang ito. Pero, kung ikukumpara ang kapangyarihan ng reincarnation sa kanya, ang kabilang partido ay masyadong walang muwang at hanggal. Huminga ng malalim si Lin Xuan, at ang malamig na enerhiya ng espada ay lumitaw sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang kapangyarihan ng reincarnation ay naging sword energy. Nakapulupot sa kanyang kamay. Hinawakan ni Lin Xuan ang banal na espada at sinaksak sa kalangitan. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng reincarnation sa katawan ay ganap na sumabog. Ang kapangyarihan ng sinaunang kasulatan ng reinkarnasyon ay biglang lumabas. Hindi lang yan, lumakas din ang reincarnation sword energy. Ang reincarnation sword energy na ito ay iba sa kalaban. Ito ay hinigop ni Lin Xuan sa Samsara Pole. Ito ang tunay na reincarnation sword energy. Samsara Emperor Sword. Sinaksak ni Lin Xuan ang langit gamit ang kanyang espada.
Ang kapangyarihan ng Emperor's Sword ay ganap na sumabog. Matapos pagsamahin ang sword energy ng reincarnation, idinagdag niya ang lihim na pamamaraan ng mga armas. Si Lin Xuan ay napakalakas sa sandaling ito. Nang lumitaw ang enerhiya ng espada na ito, marahas na nanginig ang buong Samsara sect. Nahihilo ang mga alagad. Parang sasabog na ang kanilang diwa. Maging ang mga matatanda ay manhid. Ang isang ito ay nagparamdam sa kanila na kaharap nila ang isang mabigat na kaaway. Kung nahaharap sila sa ganoong lakas ng espada, maaaring hindi na sila makakalaban. Ang tanging magagawa natin ay lumayo. Ano ang nararamdaman ko? Ang lakas ng espada ni Long Zon na ito ay nakakatakot. Ang kanyang reincarnation power ay tila nalampasan si Ao Wushuang. Oo, pakiramdam ko ang espada ni Long Zon ay parang Samsara sword. Masyadong malakas ang kapangyarihan sa sword energy na ito. Maging si Ao Wushuang ay nabigla. Nagkaroon din siya ng manhid na anit. Hindi niya inaasahan na mas malakas pala ang kapangyarihan ng kabilang partido. Gayunpaman, wala siyang paraan ngayon. Maaari lamang nating labanan ang mga posibilidad. Kung hindi ka magtagumpay, ikaw ay magiging mabait. Sa dagandong ng pagiging anak, ang kapangyarihan ng muling pagkakatawang tao sa kanyang katawan ay ganap na kumulo. Patayin. Bumuhos ang lahat ng kapangyarihan sa sword energy. Sa kalangitan, ang malaking enerhiya ng espada ay mabilis na nahulog. Sa isang iglap, nabangga niya ang sword energy ni Lin Xuan. Excalibur kumpara sa Excalibur. Nang magkabanggaan ang dalawa, hindi na nakayanan ang kawalan at agad na naging black hole. Lemunin mo lahat. Mabilis na kumikilos ang mga porma sayon sa Samsara sect at pinuprotektahan ang lahat. Kung hindi, sa ilalim ng suntok na ito, walang nakakaalam kung gaano karaming mga alagad ang mapapawi. Ang dalawang banal na espada ay nakalok sa isang pagkapatas sa hangin, at tila mahirap sabihin ang nanalo. Nagulat ang lahat nang makita nila ang eksenang ito. Nakablock. Talagang hinarang ni Lin Xuan ang kakaibang suntok ni Ao Wushuang. Hindi ba ito kapanipaniwala? Nagwala ang lahat. Maging ang ekspresyon ni Ao Wushuang ay nagbago ng husto. Paano naging ganito? Huwag maniwala. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang banal na espada sa kalangitan. Nakadikit pa ang palad niya sa malaking kamay ng langit sa loob ng Gate of Reincarnation. Pinaghalo. Dahil dito, muling tumaas ang kapangyarihan ng espadang ito. Boom boom boom. Sinimulan niyang pigilan ang sword energy ni Lin Xuan. Napakahusay. Natuwa ang mga tao sa Wangyu Pavilion nang makita nila ang eksenang ito. Kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo natin ang Long Zon na iyon. Sa huli, sila ang nanalo. Hindi, matatalo ang Long Zon na iyon. Sayang at medyo mahina pa ang lakas niya. Gayunpaman, siya ay napakabata pagkatapos ng lahat, at ito ay hindi kapanipaniwala na maabot ang yugtong ito. Huwag kalimutan, ang kanyang cultivation level ay 57th level lamang, ngunit ito ay hindi kapanipaniwala. Gaano siya katatag kapag umabot siya sa level 90? Sa tansya ko, ang mga ninuno ng ikatlong ranggo ay mahina sa kanyang harapan. Ang lahat ay nagsasalita ng maraming. Level 90, niloloko mo ba ako? Matapos marinig ito, ang mga mata ni Ao Wushuang ay kumulo na may layuning pumatay. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang kabilang partido. Gusto niyang patayin ng tuluyan ang kalaban. Pumunta sa impyerno, bata. Pakiramdam ni Lin Xuan ay pinigilan at bumantong hininga sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, isang malupit na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa isang kislap ng kanyang katawan, umakyat siya sa langit. Talagang sumanib ito sa banal na espada sa kalangitan. Ang tao at ang espada ay naging isa. Napakahirap makamit ang estadong ito. Kailangan mong magsanay ng kahit isang uri ng swordsmanship hanggang sa perpekto. Gayunpaman, para kay Lin Xuan, hindi ito masyadong mahirap. Dahil, si Lin Xuan ay nagsanay ng lihim na sining ng digmaan. Gamit ang lihim na pamamaraang ito, maaaring sumanib si Lin Xuan sa anumang enerhiya ng espada. Sa sandaling ito, pagkatapos magsanib ang mga espada ng iba sa isa, muling tumaas ang kapangyarihan ng espadang ito. Direkta niyang itinaboy ang mahabang espada ng kalaban at pinatay si Wushuang. Tutol na tutol si Ao Wushuang. Sa isang putok, ang banal na espada ni Ao Wushuang ay naputol.
Nasira sa kalahati. Nabasag din ang mundo, at isang malaking bitak ang lumitaw. Napasigaw si Ao Wuswang nang tamaan siya ng sword energy. Ang kanyang katawan ay wasak at ang kanyang kaluluwa ay nagkawatak-watek. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng reincarnation ay malapit nang lumunin siya. Hindi, ninuno, iligtas mo ako. Sumigaw si Ao Wuswang. Naramdaman niya ang isang nakamamatay na krisis. Galit na galit siyang humingi ng tulong. Nagulat din ang lahat. Walang sino man ang makakaisip na ang napakalakas na Ao Wuswang ay matatalo. Isang kumpletong kabiguan. Ngayong pinatay na siya ng kabilang partido, hindi nagpigil si Lin Xuan. Siya ay napuno ng pagpatay na layunin. Para harapin itong Ao Wuswang, kailangan mong patayin ang mga mata ng kalaban. Ang anit ni Ao Wuswang ay manhid, alam na siya ay hindi katugma. Nakadama siya ng mortal na panganib at humingi ng awa. Ninuno, iligtas mo ako. Isang malamig na ungol ang tumunog. Kaagad pagkatapos, iwinagayway ni Patriarch Yao Guang ang kanyang manggas, at ang mga napakapangit na batas ay nahulog mula sa langit. Bumagsak pababa. Si Lin Xuanro ay tinamaan ng kidlat, at ang Emperor's Sword na kanyang nataman ay agad na nabasag. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ng Third Grade God King. Sa ngayon, hindi niya ito kayang pigilan. Ngunit, hindi masama. Sa oras na ito, kumilos din si Chen Tiangang. 2 antas na ninuno ang kumilos upang wakasan ang labanan. Si Lin Xuan ay nakatayo sa kawalan, ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan ay nakakatakot pa rin. Malamig siyang nakatingin sa malayo. Doon, lumitaw ang figure ni Ao Wuswang. Basag ang kanyang katawan, dumudugo ang kanyang mga orifice, at nahati pa ang kanyang mga kilay. Lubhang miserable. Tinitigan niya si Lin Xuan nang nanlalaki ang mga mata. Okay, itigil mo na. Malamig na umungol si Ancestor Yao Guang. Tumingin siya kay Ao Wuswang, na mukhang miserable, at bahagyang nakasimangot. Malamig niyang sinabi, Long Zhan, paano ka naging malupit? Ha. Tumangala si Lin Xuan sa langit at tumawa. Dapat ba akong maging malupit? Kung mahina lang ako, matagal na akong pinatay ng matandang ito. Nasaan ka noong panahong iyon? Bakit hindi ka lumabas at itigil ang laban? Mapangahas. Malamig na sumangot si Ancestor Yao Guang at dumilim ang kanyang mukha. Ang malawak na kapangyarihan ay dumaikit kay Lin Xuan. Nang inag ang katawan ni Lin Xuan, at nagkaroon ng matinding pressure para sumuko siya. Tumangala siya sa langit at umungal, hindi ko ito tinatanggap. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog, at siya ay naglaslas patungo sa langit gamit ang kanyang makalangit na swordsmanship. Boom! Kumilos din si Chen Tiangang sa oras na ito. Lumapit siya kay Lin Xuan at sinabi, Yao Guang, napakalayo mo na. Ano ang gusto mong gawin? Malamig na sinabi ni Ancestor Yao Guang, gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Ipaalam sa kanya ang mga patakaran. Anong mga patakaran? Ito ba ang mga patakarang sinabi mo sa Wangyu Pavilion? Maaari bang kumatawa ng iyong Wangyu Pavilion sa Reincarnation Sect? Napakaraming matatanda ang naruroon, nanunood. May pinatay na ba si Ao Wuswang dati? Pakiramdam nila ay nasa salamin sila. Paano mo ipaliwanag iyon? Malamig na sabi ni Lin Xuan. Mahigpit na sumimangot si Elder Yao Guang. Masyado talagang mayabang itong si Long Zhan. Kung sa tingin mo ikaw ay isang henyo, maaari mong baliwalain ang lahat. Hamanin ko kaya siya. Siya ay isang ninuno sa 3 baitang, higit sa lahat. Kaya niyang durugan ang kalaban hanggang mamatay sa isang daliri. Gayunpaman, iniisip lang niya ito. Siguradong hindi siya papayagan ni Chen Tiangang na gawin ito. Bukod dito, sa oras na ito, isa pang figure ang lumitaw. Ninuno pala ni Tung Tian. Si Ancestor Tung Tian ay may pananagutan sa pagbabantay sa Library Pavilion noon. Karaniwang wala akong pakialam sa mga bagay sa labas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating siya sa pagkakataong ito. Bukod dito, pumanig din siya kay Lin Xuan. Kahit wala siyang sinabi. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita ng kanyang saloobin. Pinili ng 2 antas na ninuno na suportahan si Lin Xuan. Nagulat ito sa lahat. Ginawa rin itong sobrang pangit ang ekspresyon ni Patriarch Yao Guang. Malamig niyang sinabi, Long Zhan, ang galing mo talaga. Talagang nakahanap siya ng 2 taong nasa 3 baitang upang maging kanyang mga taga-suporta.
Minamaliit talaga kita. Gayunpaman, ang mga panlabas na puwersa ay mga panlabas na puwersa pagkatapos ng lahat. Kung hindi ka papasok sa third level realm sa loob ng isang araw, magiging langgam ka araw-araw. Ikatlong baitang. Tumawa si Lin Xuan pagkatapos marinig ito. Minamaliit mo rin ako. Kapag nalampasan ko ang ika-80 na antas ng ikalawang baitang, hahamunin kita. Natigilan ang lahat nang marinig nila ito. Baliw. Baliw talaga itong si Long Zon. Talagang naglabas siya ng hamon tulad ng isang ninuno sa ikatlong baitang. Ayaw na niyang mabuhay, di ba? Mga hanggal, walang alam sa taas ng langit at lupa. Ikaw lang. Gusto mo pa ring tumalon at hamunin ang ninuno sa ikatlong baitang. Sino ka ba? Ang mga tao sa Wangyu Pavilion ay sumisigaw ng anak na parang baliw. Natawa din si Ancestor Yao Guang. Walang alagad na ng ahas na hamunin ako. Ikaw pa rin ang una sa kasaysayan. Okay, pagkatapos ay gagawin ko ito para sa iyo. Naghihintay ako na hamunin mo ako. Pagkatapos sabihin iyon, ang figure ni Patriarch Yao Guang ay nawala sa kawalan. Sunod-sunod ding umalis ang Wangyu Pavilion, Wushuang at iba pa. Boy, well said, galitin mo ang matandang iyon. Matagal na akong hindi masaya sa kanya. Malamig ding bamantong hininga si Chen Tiangang. Umiling si Lin Xuan at sinabing, Senyor. Hindi mo iniisip na nagsasalita lang ako, hindi ba? Ginagawa ko ang sinasabi ko. Matapos marinig ito, natigilan si Chen Tiangang. Sinabi rin ni Ancestor Tung Tian, sa ikalawang antas na kaharian. Bagaman maaari kang lumaban ng higit sa antas. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari kang lumukso upang makipagkumpetensya sa ikatlong antas. Kailangan mong malaman na kung mas mataas ang antas ng iyong paglilinang, mas mataas ito. Lumalaki ang agwat sa pagitan ng bawat kaharian. Sa partikular, ang agwat sa pagitan ng ikalawa at ikatlong baitang ay parang bangin sa pagitan ng langit at lupa. Maliban kung mayroon kang sandata ng Heavenly Emperor o isang immortal na sandata. Baka pwede naman. Kung hindi, imposibleng makipagkumpetensya sa ninuno sa ikatlong baitang sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa sariling lakas. Marami na akong nagawang kabalbalan, kasama na ang isang ito. Naniniwala akong kakayanin ko. Si Lin Xuan ay lubos na nagtitiwala. Wala nang sinabi ang dalawang ninuno. Sa paglipas ng panahon, malamang na makakalimutan na ito ng batang ito. Umalis na rin ang iba. Kumalat ang balita at natigilan ang lahat. Nadama nila na si Lin Xuan ay masyadong ignorante. Ang ninuno sa ikatlong baitang ay maaari ding hamunin ng kalaban. Panoorin mo na lang, hindi magtatagal magsisi ang kabilang partido. Bumalik si Lin Xuan sa kanyang palasyo. Inayos muna niya ang kanyang kalagayan, at pagkatapos ay naghanda na ipagpatuloy ang pagsasanay. Ang labis na pagtaas ng kanyang lakas at pagkatalo kay Wushuang ay isang maliit na layunin lamang para sa kanya. Kahit na ang paghamon kay Ancestor Yao Guang ay para lang manalo ng hininga. Hindi ito ang kanyang ultimate goal. Ang kanyang ultimate goal ay makuha ang Samsara Sword Soul. Ang kaluluwa ng Samsara Sword ay nasa Samsara Pond. Tsaka, nakipag-resonate ako sa kanya noon. Noong panahong iyon, ayon sa haka-haka ni Dalong. Ang Samsara Sword Soul ay dapat na selyuhan sa Samsara Pool ngayon. Dapat itong masira ang selyo sa halos 10,000 taon. Sa makatuwid, kailangang maghanda ng mabuti si Lin Xuan sa 10,000 taon na ito. Sa susunod na 10,000 taon, si Lin Xuan ay nag-practice ng baliw. Una, sinimulan niyang i-absorb ang Thunder Heart. Ang pusong kulog na ito ay may malakas na lakas ng kulog. Pagkatapos sumipsip nito, hindi lamang nito mapapahusay ang kanyang paglilinang. Maaari din itong mapahusay ang kanyang lakas at bilis. Ginamit pa ni Lin Xuan si Thunder Heart para painitan ang kanyang banal na katawan. Bilang karagdagan, nagsasanay din siya ng 3 lihim na pamamaraan. Ang 3 lihim na pamamaraan na ito ay nakuha niya mula sa mga mural. Ang paghihiwalay ay ang lihim na sining ng katawan. Ang sikreto ng digmaan. Ang sikreto ng kapayapaan at bilis. Ang 3 lihim na pamamaraan na ito ay napaka-misteryoso at mapagmataas. Ang kanyang lakas ay unti-unting bumuti sa panahon ng pagsasanay. Bukod doon, naglaan din siya ng ilang oras at gumawa pa ng mga gawain. Pumasok muli sa reincarnation pool at magsanay.
Hindi lamang sinisipsip ang kapangyarihan ng reincarnation. Ipinagpatuloy din niya ang pagsasanay sa 600 ng Samsara Fist, tatak ng emperador ng tao, espada ng emperador, at iba pa, at may walang katulad na kapangyarihang mahiwagang. Sa ganitong paraan, lumipas ang 9,000 taon. Ang cultivation level ni Lin Xuan ay bumagsak at umabot sa level 72. Lahat ng uri ng mga natatanging kasanayan ay nagpapabuti sa susunod na antas. Ang kanyang lakas ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa mula sa dati. Sabihin natin, kayang patayin ni Lin Xuan ang isang malakas na tao tulad ni Ao Uswang kaagad. Masasabing hindi niya alam kung gaano kalakas si Lin Xuan ngayon. Maghahanap siya ng isang elder na may mas mataas na antas ng paglilinang upang magkaroon ng talakayan. Ang mga nasa antas 70 ay walang kapantay para sa kanya. Sa level 99, masyadong mataas ang kanyang cultivation level. Handa si Lin Xuan na humanap ng 95th level na elder para subukan ang kanyang kakayahan. Matapos makuha ang kanyang layunin, lumabas si Lin Xuan sa bulwagan. Pagkatapos, lumipad patungong Tiandao Peak. Siya mismo ay tiyak na hindi makakahanap ng ganoong matanda. Kailangan nating hayaang tumulong si Chen Tiangang. Long Zhan, lumabas ka na sa wakas. Sa sandaling dumating si Lin Xuan sa Tiandao Peak, isang tinig ng kagalakan ang umalangaw-ngaw. Lumipad si Aineng at excited na sinabi, "Libu-libong taon na ang nakalipas simula nang makita-kita. Anong ginagawa mo? Magsanay." Ngumiti si Lin Xuan at nagsabi, "Nasaan ang iyong lolo? May itatanong ako sa kanya." "Siya, wala siya ngayon." Sabi ni Aning. "Wala dito. Saan ka nagpunta?" Nagulat si Lin Xuan. Saan mapupunta ang isang ninuno sa ikatlong baitang? Baka may malaking nangyari. Sinabi ni Aineng, "Hindi ako umalis sa Samsara sect." Gayunpaman, pumunta siya sa Samsara pool. "Matanda, parang may napagtanto ako kamakailan. Kaya, maghanda upang pumunta sa Samsara Pond at magsanay ng ilang pagsasanay." "Ano ang gusto mo sa kanya?" Maikling ipinaliwanag ni Lin Xuan ang kanyang sariling mga gawain. Pagkarinig nito ay natigilan si Aineng. "Maaari mo na ngayong hamunin ang level 95 elders." Sinabi ni Lin Xuan, "Hindi ko alam. Hindi ko alam kung gaano ako kalakas ngayon. Kaya naman, maghahanap ako ng ilang matatanda upang subukan ang aking mga kakayahan." Pagkarinig nito ay mukhang nagulat si Aineng. Inikat niya si Lin Xuan ng 3 beses. Pagkatapos ay sinabi niya, "Nalaman ko na ikaw ay isang halimaw. Paano ka makapaglilinang ng napakabilis? Ganyan ka ba talaga kalakas? Hindi ako naniniwala. I'll give it a try." Pagkasabi noon ay winageway ni Aineng ang kanyang kamay. Isang lakas ng espada na umaabot sa langit ang lumitaw sa kawalan. Pinutol niya ito gamit ang kanyang espada. Sa 10,000 taon na ito, hindi siya naging idol. Hindi man masyadong masipag si Aineng, napakatalino naman niya. Bukod dito, siya ay apo ng isang ninuno sa ikatlong baitang at may maraming mapagkukunan ng paglilinang. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng paglilinang, hindi siya nabigo. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa dati. Kahit na ang mga ordinaryong pangunahing disipulo ay maaaring hindi maharangan ang espadang ito. Ang maliit na batang babae na ito ay dapat na ang pinakamahusay sa mga pangunahing disipulo. Gaya ng inaasahan, mabilis na umunlad ang apo ng isang ninuno sa ikatlong baitang. Iniunat ni Lin Xuan ang 2 daliri habang nag-iisip. Ay swing pasulong. Pagkatapos, huminto ang enerhiya ng espada na umaabot sa langit. Kahit anong kapangyarihan ang ibigay ni Aineng, hindi niya ito matitinag kahit kaunti. Sa isang pitik ng daliri ni Lin Xuan, nabasag ang enerhiya ng espada. Napaatras ng maraming hakbang si Aineng bago huminto. Mukha siyang nabigla noong una, at sa wakas ay napatikip siya ng bibig. Paano ito posible? Nabasag mo talaga ang sword energy ko sa isang snap lang ng mga daliri mo. Masyado ka bang malakas? Dati, hindi gaanong kalakihan ang pagitan namin. Muntik nang matamba si Aineng. Naalala niya na mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, si Lin Xuan ay hindi kasing lakas niya. Nang maglaon, bagamat nalampasan niya siya, hindi naman iyon kabalbalan. Ngayon, ang kabilang partido ay parang isang 10,000 taong malamig na pool, hindi maarak.
Bahagyang ngumiti si Lin Xuan at nagtanong, gaano kabilis babalik ang iyong lolo? Maghihintay muna ako sa Tiandaw Peak mo. Kabilang panig. Samsara Pool. Antas 26. Ang kapangyarihan dito ay lubhang nakakatakot. Masasabing hindi makapasok ang Diyos na hari sa ibaba ng ikatlong antas. Tanging ang ikatlong baitang God King lamang ang maaaring manatili dito. Sa 26th floor, may figure. Ito ay walang iba kundi si Chen Tiangang. Si Chen Tiangang ay napapalibutan ng nakakatakot na enerhiya ng espada. Ang mga lakas ng espada na ito ay tumaas at bumagsak, na gumagawa ng mga umuungal na tunog. Ito ang tunog ng dakilang daan, nanginginig ang langit at lupa. Kumukulo din ang reincarnation aura sa paligid niya. Hindi mabilang na reincarnation powers ang lumipad patungo sa gilid na ito at nagsanib sa sword energy. Malinaw, si Chen Tiangang ay nagsasanay ng espada. Higit pa rito, maghanda upang pumunta pa sa paraan ng swordsmanship. Naging maayos naman siya. Ang lakas ng espada sa paligid niya ay naging mas nakakatakot. Tila kayang putulin ang langit at sugpuin ang kawalang hanggan. Boom boom boom. Napuno ng enerhiya ng espada ang kalangitan at mabilis na nagsanib. Pagkatapos, naging mas malaking banal na espada. Ang banal na tibak na ito ay natatakpan ng makalangit na mga simbolo. Maging ang mga simbolong ito ay nakabuo ng silweta. Ito ay isang figure na kahawig ng isang lawa. Sa sandaling lumitaw siya, ang kawalan ay tila gumuho. Bahagyang umindayog din ang katawan ni Chen Tiangang. Nais niyang ganap na paikliin ang figurang ito. Gayunpaman, ang figure na ito sa lawa ay umiral lamang ng ilang segundo. Tapos nawala. Binuksan ni Chen Tiangang ang kanyang mga mata, at ang liwanag ng langit ay sumikat sa kanyang mga mata. Sinabi niya, tapos na. Hindi madali. Bagamat hindi ito nagtagal, nagbukas ito ng bagong landas. Kung saan, kailangan kong pasalamatan si Long Zhan, ang batang iyon. Si Lin Xuan ay nakakagawa ng sarili niyang mahiwagang kapangyarihan. Nadama ni Chen Tiangang na bilang isang ninuno sa ikatlong baitang, tiyak na magagawa niya ito. Tamang-tama, ang 10,000 taon ng pag-iisip na ito ay talagang nagbigay sa kanya ng bagong landas. Gayunpaman, ang kalsadang ito ay mahirap lakarin. Ngunit sa sandaling lumabas si Chen Tiangang, ang kanyang lakas ay bumuti ng mabilis. Ang pagperpekto sa mahiwagang kapangyarihan na ito ay hindi makakamit sa isang gabi. Malaki ang pasensya ni Chen Tiangang. Aayusin niya ang kanyang kalagayan dito at pagsamahin ang kanyang paglilinang. Pagkatapos, humanda ka sa pag-alis. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Gumawa siya ng mga selyo sa kanyang mga palad at nagsimulang ilibot ang mga sinaunang kasulatan, na hinihigop ang kapangyarihan sa paligid niya. Pero biglang, binuksan ni Chen Tiangang ang kanyang mga mata, nakatayo ang kanyang buhok. Tumayo siya, at ang kanyang sword energy ay sumabog, na nagwawalis sa mundo. Natusok ang walang laman sa paligid. Pakiramdam ni Chen Tiangang ay parang kaharap niya ang isang mabigat na kaaway, ang kanyang ekspresyon ay sobrang solemn na. Ngayon lang niya naramdaman na may nakatitig sa kanya. Tila kayang tumagos sa kanya ang tinging iyon. Ang pakiramdam na ito ay napakasakit na nagbigay sa kanya ng isang nakamamatay na krisis. Bilang ninuno ng ikatlong baitang, hindi siya nakaranas ng ganitong krisis sa loob ng maraming taon. Sino ito? Sino ito? Napakunot ng noo si Chen Tiangang. Hinahanap niya ang pinanggagalingan ng kapangyarihang iyon. Ang kapangyarihan ng langit sa kanyang katawan ay kumulo at naging mata ng langit. Sakop para sa 4 na linggo. Biglaan. Saglit na natigilan si Chen Tiangang, pagkatapos ay biglang ibinaba ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mga paa. Ang buong reincarnation pool ay umaabot sa ilalim ng lupa. Sa madaling salita, malalim na sa lupa ang ika-26 na palapag. Sa ibaba, ang ika-27 at ika-28 na palapag ay mas malalim. Naramdaman ni Chen Tiangang na ang pakiramdam ng krisis ay nagmula sa kanyang mga paa. Paano ito posible? Kahit na ang ninuno sa ikatlong baitang ay hindi makapasok sa ika-20 palapag. Kasi, simula sa 26th floor. Sa bawat karagdagang layer, ang presyon ay tumataas ng hindi mabilang na beses. Ang mga nagising na mga ninuno sa ikatlong antas ay maaari lamang magsanay sa ika-26 na palapag. Talagang walang paraan upang pumunta sa ika-27 palapag para magsanay.
Isa ba itong ilusyon? Siguro dahil nag-aaral na ako ng paraan ng espada at sobrang pagod. Si Chen Tiangang ay medyo hindi sigurado. Nang hula lang niya. Bigla na naman siyang naramdaman na may nakatingin sa kanya. Nang mga sandaling iyon ay nanlamig ang kanyang katawan. Parang nahulog sa 1,000 taon na kuweba ng yelo. Biglang lumitaw ang malamig na pawis ni Chen Tiangang. Hindi siya nang ahas na maging pabaya, at ang lakas ng espada sa kanyang katawan ay sumabog. Tama yan. Tama ang pakiramdam. Nanggaling ito sa ibaba. Pakiramdam ni Chen Tiangang ay kaharap niya ang isang mabigat na kaaway. Buong lakas niyang itinulak ang Eye of Heaven at tumingin sa ibaba. Ang mga mata ng langit ay tila nakikita sa pamamagitan ng langit at lupa. Ginamit ni Chen Tiangang ang Eye of Heaven para makita ng malinaw ang eksena sa ibaba. Palakas ng palakas ang hininga ng reincarnation. Sa huli, tila naging dagat ng reinkarnasyon, nilulunok ang lahat. Gayunpaman, ang mga mas mababang palapag ay napakatahimik. Ang dagat ng samsara ay tahimik na parang salamin. Biglang gamulong ang dagat ng samsara, at lumitaw ang isang mata. Tumingin sa mata ng langit. Biglang tinamaan ng kidlat ang mga mata ng langit. May mga bitik talaga dito. Napasigaw din si Chen Tiangang. Tinakpan niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang lumang mukha ay naging lubhang mabangis. Anong nangyayari? Sa isang iglap, natalo ang kanyang Eye of Heaven. Nabigla talaga siya. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang mga matang iyon. Bagamat saglit lang ay kitang-kita niya ito. Yan ang samsara eye. Nang makita niya ang mga mata na ito, natigilan si Chen Tiangang. Ito ang samsara eye. Ito ay hindi kapanipaniwala. Paano lumilitaw ang mata ng samsara? Nagulat na lang siya, may umuungal na tunog mula sa kawalan sa ilalim ng kanyang mga paa. Kaagad pagkatapos, isang napakatinding puwersa ang dumaan. Ang buong pool ng reincarnation ay tila sesebog na. Maraming mga bitek ang lumitaw sa nakapalibot na kawalan. Ang bawat bitek ay nagdadala ng nakakatakot na kapangyarihan sa espasyo. Madaling matamba ang Diyos na hari. Si Chen Tiangang ay natauhan at hindi nang ahas na mag-isip ng husto. Pakiramdam ang kapangyarihan sa ibaba, na parang nakaharap sa isang malakas na kaaway. Tumingin ulit siya sa ibaba. Nalaman niya, ang mga matang iyon ay malamig pa rin na nakatingin sa kanya. Nang magkatinginan, medyo nanginginig ang katawan ni Chen Tiangang. Pakiramdam niya ay sasaksakin na ang kanyang kaluluwa. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ng samsara eye. Kailangan niyang umalis ng mabilis. Ngunit sa sandaling ito, ang dagat ng samsara sa ibaba ay lumiligid. Kaagad pagkatapos, isang malaking ulo ang lumabas mula sa dagat ng reinkarnasyon. Ito ang ulo ng isang sorrow, hindi pangkaraniwang malaki. Parang burol. Ang mga mata ng fox na ito ay eksaktong mga mata ng reincarnation. Pagkalabas niya, tumingala siya sa langit at umungal ng anak na kabanalan. Isang kakila-kilabot na dagandong, tulad ng kulog, ang tumawid sa kalangitan. Ang tunog na ito ay hindi maririnig ng mga tagalabas. Dahil ito ang tinig ng kaluluwa. Gayunpaman, malinaw na narinig ni Chen Tiangang. Isang nakakatakot na dagandong ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Nahihilo siya sa tunog na iyon. Malapit nang sumabog ang kanyang kaluluwa. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at mabilis na lumaban. Nakablock ang pandinig. Sa dagat ng reinkarnasyon sa ibaba. Bukod sa ulo, nagsimula na ring lumabas ang katawan ng kalaban. Isa itong fox, at malaki rin ang katawan nito. Kasunod ng kanyang mga aksyon, kumulo ang buong dagat ng samsara. Ang walang hanggan na kapangyarihan ng reincarnation ay nakakaapekto sa lahat ng direksyon. Nang makita niya ito, lalabas na sana siya. Ngunit sa oras na ito, isang kadena ang lumabas mula sa dagat ng samsara. Humigpit ang mga kadena. Ang isang dulo ng kadena ay nakakandado sa paa ng fox. Ang kabilang dulo ng kadena ay lumubog sa dagat ng reinkarnasyon. Boom! Agad ding huminto ang katawan ng fox. Walang gana itong umungol at gustong basagin ang mga tanikala sa katawan. May kabuuang 6 na kadena dito. Nakulong ito ng lubusan. Dagandong. Ang malaking katawan, nakakabaliw na pagtutol, at ang kapangyarihan ng reinkarnasyon ay dumaan sa 8 kaparangan. Tumatalbog. 2 sirang tunog ang tumunog. Naputol agad ang 2 tanikala sa katawan ng fox.
Isang excited na Dagandong ang pinakawalan niya. Mabilis na lumabas ang kanyang katawan sa dagat ng reincarnation. Ngunit naipit pa rin ito ng natitirang 4 na kadena. Gawing imposibleng ganap na makatakas. Ang isa sa mga paa nito ay nakalaya at nakakumot paitaas. Biglang nabasag ang kawalan. Naramdaman ni Chen Tiangang ang isang kakilakilabot na puwersa na nagmumula sa ibaba. Para mapunit siya, hindi maganda. Mabilis siyang umatras, at kasabay nito, ang napakalaking sword energy na lumabas sa kanyang katawan. Tiangang sword technique. Itinulak niya ang pinakamataas na lakas ng espada ng buong lakas niya. Ang katawan ay natatakpan ng mga rune ng langit. Kahit na, isang illusory figure ang lumitaw. Ito ang Escrimador na ngayon lang niya natutunan. Sa sandaling ito, siya ay sumugod pa sulong. Ang sandali ay bumangga sa kapangyarihan ng reincarnation sa ibaba. Sa isang putok, ang enerhiya ng espada ay nabasag, at ang ilusyon na figure ay nawala sa manipis na hangin. Napaatras ng ilang hakbang si Chen Tiangang, kumukulo ang dugo. Damn it, lalagpasan ng taong ito ang selyo. Paano naging ganito? Ang ekspresyon ni Chen Tiangang ay lubhang nagbago. Alam niya na ang kanilang reincarnation pool ay may hindi pangkaraniwang pinagmulan. Sa kailaliman ng Samsara Pool, isang nakakatakot na halimaw ang nakatatak. Bakit selyo? Hindi nila alam. Gayunpaman, ang kanilang Samsara sect ay nagbabantay sa halimaw na ito sa loob ng maraming henerasyon. Hindi mo dapat hayaang lumabas ang kabilang partido. Matapos ang napakaraming libong taon, ang selyo ay hindi gaanong nagbago. Ang halimaw na ito ay hindi pa nagpakita dati. Napakaraming tao ang nakakalimutan ng bagay na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas ang halimaw na ito ngayon. Bukod dito, ang ilang mga selyo ay nasira. Mukhang lalabas na ng tuluyan ang kabilang partido. Hindi. Ang kabilang partido ay hindi dapat palayain. Ang mga mata ni Chen Tiangang ay namumulaklak na may malamig na liwanag. Naging sword energy siya, nahati ang kawalan, at nagmamadaling lumabas. Pagdating niya sa daanan, tumangala siya sa langit at umungal ng anak na kabanalan. Ang kapangyarihang pagmamayari ng ikatlong baitang God King ay ganap na sumabog. Tungtian, Yaoguang, halika rito dali. Gayun din, lahat ng matatanda sa itaas ng antas 80, pumunta dito. Ang boses ni Chen Tiangang ay umalangaw sa buong mundo. Narinig ito ng mga matatanda at disipulo ng Samsara sect. Tumigil sila sa kanilang ginagawa at tumangala sa langit. Anong nangyari? Boses iyon ng ninuno ng ikatlong ranggo. Pinapatawag niya ang iba pang mga ninuno sa ikatlong baitang. Ipinatawag din ang lahat ng matatanda sa itaas ng antas 80. Isang bagay na kakilakilabot ang tiyak na mangyayari. Baka may gustong umatake sa Samsara sect nila. Pinag-usapan ito ng maraming alagad. Maging ang mga matatanda ay mukhang nagulat. Kahit na, hindi nila alam kung ano ang nangyari. Gayunpaman, mabilis silang kumilos. Isa-isa, ang mga figure ay tumaas sa kalangitan at lumipad patungo sa Samsara Pond. Sa sinaunang bulwagan, binuksan din ni Yao Guang ang kanyang mga mata. Medyo naguluhan din siya. Gayunpaman, nang maramdaman niya na ang tunog ay nagmumula sa Samsara Pond. Naging solemn na ang ekspresyon niya. May nagbago ba sa Samsara Pond? Sa pag-iisip nito, hindi na siya nagdalawang isip at mabilis na sumugod. Kabilang panig, sa pavilion ng aklatan, lumitaw din ang figure ni Elder Tungtian. Ang kanyang ekspresyon ay pare-parehong solemn na. Tumingin siya sa malayo, gulat na gulat. Maaaring ito ay isang selyo. Umakyat din siya sa langit at sumugod patungo sa Samsara Pond. Ang buong reincarnation pool ay ganap na kumukulo. Ang mga matatandang nagtanim doon, at ilang mahuhusay na alagad. Hindi na ako makakapag-practice. Walang paraan na maaari nilang makuha ang ganitong uri ng marahas na kapangyarihan. Sunod-sunod silang lumabas at nagreklamo, ano ang nangyari? Sa oras na ito, isang matangkad na figure ang lumitaw sa harap nila. Sinabi niya sa malalim na boses, ngayon, kayong lahat, umalis kaagad. Siya ay isang ninuno sa ikatlong baitang. Nagulat ang mga henyo, at mas nalito ang ilang matatanda. Ninuno, ano ang nangyayari? Bakit kumukulo ang kapangyarihan ng reincarnation pool? Dagandong. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang nakatutuwang dagandong ng pagiging anak ng mga magulang ang narinig mula sa kailaliman ng Samsara Pond.
Kaagad pagkatapos, isang napakatinding puwersa ang dumaan. Agad na nabasag ang walang laman sa paligid. Naramdaman na lang ng mga matatanda at disipulong iyon na malapit na silang mawala sa abo. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, kumilos si Chen Tiangang. Lumikha si Chen Tiangang ng mundo ng kendo na bumalot sa mundo. Hinarang ang kakilakilabot na bagyong ito. Sabay sabi niya, "Ano pa ang ginagawa mo?" Mabilis na umalis. Ang mga matatandang iyon ay hindi na nang ahas na magsalita pa, tumalikod at umalis. Alam nila na maaaring may nangyaring nakakagulat sa reincarnation pond. Hindi nagtagal, umalis na ang lahat ng practitioner sa samsara pool. Si Chen Tiangang lang ang natira. Sa itaas ng ulo ni Chen Tiangang, ang Eye of Heaven ay nakadikit pa rin. Tumitig sa espasyo sa ibaba. Ang dagat ng samsara sa ibaba ay magulo. Ang fox na demonyo ay patuloy na ikinakaway ang kanyang mga kuko, sinusubukang punatan ang kalangitan. Sinubukan ito ng ilang beses at walang epekto. Hindi na ito aatake sa ibang lugar sa samsara pool. Sa halip, tumalikod siya at inatake ang mga tanikala sa kanyang katawan. Parang gusto na niyang tuluyang makalaya, lahat ng matatanda at disipulo ng reincarnation sect ay baliw na nag-uusap. Alam na rin nila ngayon na may problema sa reincarnation pool. Ngunit ano nga ba ang problema? Hindi nila masyadong alam. Tian Daopik. Labis na nagulat si Aineng. Boses ng lolo niya ngayon lang. Anong nangyari? Long Zon, alam mo ba? Tuwang-tuwa si Aning ngayon. May iba't ibang haka-haka sa kanyang isipan. Gayunpaman, nalaman niya na hindi tumugon sa kanya si Lin Zuan. Litong-lito siya. Lumapit siya at nagsabi, "Long Zon, nakikinig ka ba sa akin?" Tumayo si Lin Zuan sa tuktok ng bundok at tumingin sa malayo. Sobrang excited ang ekspresyon niya. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Nagkaroon ng mga pagbabago sa reincarnation pool. Anong mga pagbabago ang maaaring gawin? Upang mabigla ang napakaraming mga ninuno sa ikatlong baitang. Natatakot ako, ang Samsara Sword Soul lang ang meron. Delong, Samsara Sword Soul, lalabas na. Ang boses ni Delong ang pumasok sa isip ni Lin Zuan. Sinabi niya, "Oo, ito nga ay ang Samsara Sword Soul. Sinabi ko ito sa huling pagkakataon. Sa humigit kumulang 10,000 taon, ito ay sisira sa selyo at muling lilito sa mundo. Kinakalkala ang oras ngayon, tama lang. Malapit na bang ilabas ang Samsara Sword Soul?" Huminga ng malalim si Lin Zuan, handa na ba siya? Bagaman, ngayon ay tumaas ng husto ang kanyang lakas. Gayunpaman, mayroon pa ring mahabang paraan upang maabot ang tunay na ikatlong antas. Kung talagang lilito ang Samsara Sword Soul, maaagaw ba niya ito? Delong said, "You don't have to worry too much. Kung ang Samsara Sword Soul ay napakadaling makuha, hindi na kailangang maghintay hanggang ngayon. Kahit na ang ikatlong baitang God King ay gustong makuha ang Samsara Sword Soul. Mahirap din abutin ang langit. Hindi banggitin ang ikatlong antas, kahit na ang walang katulad na hari ng Diyos ay maaaring hindi magtagumpay. Hindi mo kailangang gumamit ng malupit na puwersa para makuha ang bagay na ito. Kahit na ang iyong paglilinang ay hindi kasing husay ng ikatlong antas, mayroon kang isang kalamangan. Mayroon kang Samsara Eye. Mayroon ka ring fragment ng Samsara Sword. Masasabing may pakinabang ka sa mga walang katulad na Haring Diyos. Kung isang tao lang ang makakakuha ng Samsara Sword Soul, dapat ikaw iyon. Bukod dito, tutulungan din kita sa mga kritikal na sandali. Nakikita ko. Huminga ng malalim si Lin Zuan. Sa susunod na sandali, itinadyakan niya ang kanyang mga paa, umakyat sa langit, at lumipad patungo sa Samsara Pond. "Hello, Long Zon, anong ginagawa mo? Hintayin mo ako." Nagulat si Aning nang makita niya ang eksenang ito. Pagkatapos, sumugod siya at sinundan si Lin Zuan. Mabilis na lumipad ang dalawa patungo sa Samsara Pond, isa sa likod ng isa. Samsara Pool. Ang kapangyarihan sa loob ay ganap na kumulo. Kinailangan ni Chen Tiangang na hawakan ang isang mundo ng espada upang labanan. Mas naging seryoso ang ekspresyon niya. Kung hahayaan mong masira ang iba pang mga kadena. Pagkatapos ang fox na demonyong ito ay sumugod ng tuluyan. Pagdating ng panahon, sino ang makakapigil sa kabilang partido? Isa itong malaking sakuna para sa Samsara sect.
Sa makatuwid, siguraduhing pigilan ang kabilang partido. Hindi mo dapat hayaan ang kabilang partido na masira ang selyo. Boom boom boom. Sa oras na ito, dalawang malakas na aura ang nahulog mula sa langit. Sa di kalayuan, mas maraming figure ang kumikislap. Nakahinga ng maluwag si Chen Tiangang. Napakahusay. Darating. Sa susunod na sandali, maraming figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang isa sa kanila ay nagtanong, ano ang nangyayari? Ito ang boses ni Patriarch Yao Guang. Sabi ni Ancestor Tung Tian, may mali ba sa selyo? Nandito ka. Mabilis na sinabi ni Chen Tiangang, talagang may mali sa selyo. Gusto ng Fox Demon na masira ang selyo. Napunit na nito ang isang sulok ng selyo. Ang kapangyarihan nitong Samsara Pool ay dulot nito. Kasalukuyan nitong umaatake sa iba pang mga seal. Kung lalabas talaga, magulo. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ng dalawang ninuno, sina Yao Guang at Tung Tian, ay nagbago din ng husto. Ginamit nila ang kapangyarihan ng kanilang mga kaluluwa at tumingin sa ibaba. Hindi nagtagal, nakita nila ang eksena sa ibaba. Ang kumukulong dagat ng reinkarnasyon, at isang higanting fox na halimaw sa dagat. At ang apat na tanikala nito. Para bang naramdamang may sumusubok sa kanya, tumigil sa pag-atake ang Fox Demon. Bigla siyang lumingon at tumingin sa itaas. Ang pares ng reincarnation na mga mata nito ay namumulaklak na may sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Nagkatinginan ang magkabilang gilid. Agad na binawi ni na Ancestor Tung Tian at Ancestor Yao Guang ang kanilang mga tingin. Namutla ang kanilang mga mukha. Saglit lang ay parang sasabog na ang kanyang kaluluwa. Umiral talaga itong Fox Demon. Nakalanghap ng malamig na hangin si Ancestor Tung Tian. Bago, tungkol sa selyo ng reincarnation pool. Nakita lang nila ito sa mga sinaunang aklat, ngunit hindi partikular. Sa hindi inaasahan, lahat ng ito ay totoo. Lalong nagulat si Ancestor Yao Guang. Sinabi niya, paanong ang isang fox na demonyo ay nagtataglay ng samsara ay? Anong nangyayari? Ang samsara ay ang maalamat na banal na mata. Mga mata na gustong magkaroon ng bawat elder at disipulo ng samsara sect. Alam mo, ayon sa alamat, maaaring ipatawag ng samsara ay ang samsara sword. Huwag mo silang pag-usapan. Kahit noon pa man, noong ang reincarnation sect ay nasa tuktok nito. Imposible para sa mga walang katulad na Haring Diyos na linangin ang mata ng samsara. Pero bakit? Nasaan ang mga mata sa isang fox demon ngayon? Ano ang nangyayari? Sinabi ni Chen Tiangang, itigil ang pag-iisip tungkol dito, hindi mo ito maintindihan. Bukod dito, walang silbi kahit naisipin ito. Palakasin natin ang selyo. Huwag mo silang tingnan, sila na ngayon ang mga ninuno ng ikatlong antas. Mataas at higit sa lahat. Gayunpaman, noon, ang samsara sect ay nasa tuktok nito. Hindi sila itinuturing na mga nangungunang eksperto. Dahil napakaraming malalakas na tao sa itaas nila. Nasangkot sa bagay na ito noon. Ito ay tinatayang na hindi bababa sa siya ay dapat na nasa antas ng Peerless God King. Kaya naman, imposibleng malaman nila ang sekreto. Ngunit, hindi masama. Itinala ng mga sinaunang aklat ang selyo at kung paano palakasin ang selyo. Kailangan lang nilang gamitin ang kapangyarihan ng reincarnation ayon sa mga talaan. I-condense lang ulit ang dalawang chain. Nang walang karagdagang ado, gawin natin ito. Sabi ni Chen Tiangang. Tumango rin si Ancestor Tung Tian, at sumabog din ang kapangyarihan sa kanya. Kasabay nito, iwinagayway ni Patriarch Yao Guang ang kanyang kamay at sinabing, halika rito dali. Mabilis na sumugod ang mga matatandang iyon sa itaas ng level 80. Kung kailan kumilos ang kanilang panig, nagsimula na ring kumilos ang ibang tao. Pagkatapos ng lahat, ang reincarnation pool ay napakahalaga. Ang mga matatandang iyon ay hindi maaaring umupo lamang at manood. Ilang matatanda sa ibaba ng antas 80, at ilang mga batang henyo. Nagmamadali din papunta sa gilid na ito. Gayunpaman, sa sandaling dumating sila ay napatigil. Itigil mo na lahat. Bumalik ang lahat. Ito ay hindi isang lugar para sa iyo upang pumunta. Tumayo si Elder Huan Yu sa labas ng Samsara Pond at malamig na sumigaw. Siya ang elder na responsable sa pagbabantay sa reincarnation pool. Sa sandaling ito, natanggap niya ang utos mula sa kanyang ninuno.
Tanging mga malalakas na lalaki sa itaas ng antas 80 ang pinapayagang pumasok. Ang mga nasa ibaba ng antas 80 ay ganap na hindi pinapayagan na gumawa ng isang hakbang pasulong. Walang paraan. Ang reincarnation pool sa sandaling ito ay naging lubhang nakakatakot. Ang kapangyarihang iyon lamang ay hindi isang bagay na kayang labanan ng mga ordinaryong hari ng Diyos. Kung ang isang Diyos na hari sa ibaba ng antas 80 ay pumasok, malamang na hindi niya ito kakayanin. Huan Yu, anong nangyari? Ano ang nangyari sa Samsara Pond? Pumasok na tayo at gusto nating gawin ang ating bahagi. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Gayunpaman, sinabi ng ninuno na walang sinumang mababa sa antas 80 ang maaaring makapasok. Mabilis kang umalis. Ganun pa man, hindi pa rin umaalis ang mga tao sa paligid niya. Sa sandaling ito, dalawa pang figure ang lumipad mula sa malayo. Sina Lin Zuan at Aineng iyon. Pagkarating ni Lin Zuan, diretso siyang sumugod. Alam na rin ngayon ni Aineng na may problema sa reincarnation pool. Kaya naman, sinundan niya ito ng mahigpit. Huminto. Nang papasok na si Lin Zuan sa reincarnation pool. Isang boses ang tumunog. Kaagad pagkatapos, isang figure ang hamarang sa kanya, umindayog ang katawan ni Elder Huan Yu at pinigilan niya si Lin Zuan. Sinabi niya, Long Zan, hindi ka maaaring pumasok ngayon. May gusto lang sabihin si Lin Zuan. Biglang umalag ng malakas ang buong samsara pool. Isang nakakatakot na puwersa ang lumabas. Agad na nabasag ang walang laman sa paligid. Lahat ay natangay sa puwersang ito. Maging si Elder Huan Yu ay lumipad palabas ng patiwarik. Lumuwa siya ng isang bibig ng banal na dugo at ang kanyang mukha ay naging lubhang mapatla. Ang katawan ni Lin Zuan ay nagmamadaling lumabas na may piercing sword energy. Isang espada ang hamampas pasulong, na naputol ang kapangyarihan. Ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang solemn na, at mayroon siyang nakakatakot na aura. Puno rin ng takot ang mga mukha ng matatanda at mga alagad sa paligid niya. Ito ay dapat lamang ang natitirang kapangyarihan ng enerhiya. Hindi lang nila matiis. May isip kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan sa samsara pool. Anong nangyari? Bakit isang nakakagulat na pagbabago? Ngayon alam na nila kung bakit gustong pigilan sila ni Elder Huan Yu. Kung pinayagan sila, malamang na mapupuksa sila. Umindayog ang katawan ni Lin Zuan at sumugod siya. Naging sword energy siya at pinutol ang lahat. Sa isang iglap, pumasok siya sa reincarnation pool. Hintayin mo ako. Nang makita ni Aineng ang tagpong ito, umakyat din siya sa langit at lumipad pasulong. Gayunpaman, sa sandaling malapit na siya sa reincarnation pool, lumipad siya pabalik. Napabuntong hininga siya at namutla. Nakakatakot ang kapangyarihan sa loob kaya hindi na siya makapasok. Napabuntong hininga din si Elder Huan Yu habang nakatingin sa nawawalang anyo ni Long Zan. Hindi bale, Long Zan, kahit na ang kanyang cultivation level ay hindi pa umabot sa level 80. Ngunit ang lakas ng labanan ay matagal nang nahihigitan ng ika-80 antas na hari ng Diyos. Hindi dapat magkaroon ng anumang panganib kung ang kabilang partido ay pumasok. Sino ang nakakaalam, ano pa ang maitutulong ko? Siya ay tumayo at sinabi, ngayon alam mo na rin kung gaano ito mapanganib sa loob. Hindi naman sa kailangan kitang pigilan, ngunit kung papasok ka, matatakasan mo ang kamatayan. Ngayon, umatras ang lahat. Sa pagkakataong ito ang lahat ay napakamasunurin. Sunod-sunod silang umatras, ngunit hindi umalis. Sa halip, umatras siya sa malayo at kinakabahang naghihintay. Habang naghihintay, nag-uusap pa rin sila. Hulaan mo kung ano ang nangyari sa loob. Sa samsara pool, ang mga ekspresyon ng mga makapangyarihang matatanda na pumasok ay nagbago din ng husto. Sa sandaling iyon, isang mapanirang puwersa ang sumugod sa kanya. Para silang lalamunan ng buo. Sa kabutihang palad, mayroong 3 mga ninuno sa ikatlong baitang dito. Nagsanib puwersa ang 3 ninuno para harangin ang puwersang iyon. Kung hindi, magiging mahirap para sa ibang matatanda na pasanin ito. Sinabi ni Chen Tiangang, ang taong iyon ay umaatake sa selyo ng baliw. Hindi na tayo maaaring mag-alinlangan, magmadali at kumilos ng buong lakas. Kumilos din ang ibang matatanda. Ang kapangyarihan ng 6 paths of reincarnation sa kanila ay sumabog.
Hindi na nila kailangan mag-set up ng kahit anong formations para makabalik sa pole, may peerless formation. Ang porma sayon na ito at ang nabuong selyo ay patuloy na pinipigilan ang demonyong Fox. Mahina lang ngayon ang kapangyarihan ng formation. Ang kailangan nilang gawin ay ibalik ang kanilang kapangyarihan sa porma sayon. Nang magsimula na sila, isang tunog ang bumungad sa hangin sa di kalayuan. Ang isa pang figure ay lumipad patungo sa gilid na ito. Napalingon ang lahat at nakita ang isang binata na mabilis na lumilipad. Bulalas nila, parang si Long Zon. Para saan siya nandito? Kalokohan. Sa isang kislap ng liwanag, lumitaw ang figure ni Lin Zuan sa harap ng lahat. Kaka-rating lang namin at bago pa siya makapagsalita. Sinabi ni Chen Tiangang, Long Zon, hindi ka maaaring narito. Mabilis kang lumabas. Masyadong delikado dito. Elder, hayaan mo akong gawin ang aking bahagi. Alam mo rin ang lakas ko. Mabilis na sabi ni Lin Zuan. Sa pamamagitan lamang ng pananatili sa pool ng reincarnation maaari siyang magkaroon ng pagkakataon na kumilos. Kung nasa labas, maliit ang pagkakataon. Ano pa ang gustong sabihin ni Chen Tiangang? Si Tung Tianchang, ang matandang nasa gilid, ay nagsabi, hayaan siyang manatili dito. Sige. Tumango si Chen Tiangang at nagsabi, bumuo ng array. Mag-inject ng kapangyarihan sa formation. Para sa iba, huwag gawin. Naiintindihan mo ba? Tumango si Lin Zuan. Sumunod ay mabilis na kumilos ang lahat. Ang aura ng Six Paths of Reincarnation ay lumabas din sa katawan ni Lin Zuan. Ibinuhos sa porma sayon. Ang porma sayon ay namumulaklak na may makinang na liwanag. Sunod-sunod, nabuo ang mga sinaunang simbolo ng avenue. Ang mga simbolo ng avenue na ito ay magkakaugnay at nagiging isang bagong avenue chain. Lumipad ito pababa. Ang 33 palapag ng Samsara Pole. Ang lugar na ito ay ganap na naging isang dagat ng reinkarnasyon. Mabilis na umindayog ang malaking katawan ng Fox Demon. Ang mga kuko nito ay walang tigil sa pag-flap ng mga tanikala sa katawan nito. Sa tuwing bumagsak, ang langit ay nahuhulog. Dumagundong ang avenue. Nabasag ang kawalan. Ang mga sinaunang tanikalang iyon ay gumawa ng dumadagandong na tunog. Marahas silang umiling. Ang mga kadena na ito ay lahat ng condensed mula sa mga simbolo ng mahusay na avenue. Pambihirang misteryoso. Sa sandaling ito, pagkatapos ng pag-atake, ang mga simbolo dito ay naging maliwanag at malabo. Kumbaga kung walang ibang kumilos. Maaga o huli, ang Fox Demon na ito ay magagawang putulin ang mga tanikala na ito. Pagkatapos, maging malaya. Tuwang-tuwa rin ang demonyong Fox. Mahusay. Matapos maghintay ng napakaraming libong taon, sa wakas ay nakalabas na rin siya. Nang ito ay nasa sabik at nagpupumilit na umatake sa kadena. Mabilis na nanginginig ang kawalan sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, ang mga sinaunang simbolo ay nahulog mula sa langit ng sunod-sunod. Ang mga simbolo na ito ay nagdadala ng isang malakas na aura ng Six Paths of Reincarnation. Sa sandaling lumitaw ito, binalot nito ang buong mundo. Sabay-sabay, lumitaw din ang ilang mahiwagang linya sa paligid. Lalo na, ang dagat ng samsara sa ilalim ng iyong mga paa. Namumulaklak pa ito sa maliwanag na liwanag. Sa kailaliman ng dagat ng reinkarnasyon, hindi mabilang na mga linya ang nagniningning sa liwanag. Naglalabas ng makapangyarihang kapangyarihan. Ang demonyong Fox ay natigilan saglit, at pagkatapos ay labis na nagalit. Damn it, pinapalakas na naman ng mga nasa labas ang kapangyarihan ng formation. Gusto mong i-reseal ito, niloloko mo ba ako? Umungol ito sa langit. This time is his perfect opportunity. Naputol ang 2 sa 6 na kadena. Isang once in a lifetime na pagkakataon, isa na hindi mo gustong palampasin. Ang mga taong ito ay hindi na makapag-isip na i-seal ito. Nagsimula itong lumaban na parang baliw. Marahas na yumanig ang buong reincarnation pool. Mabilis. Patatagin muna ang mga kadena ng selyo, at pagkatapos ay ibalik ang mga sirang kadena. Umalangaw-ngaw ang boses ni Patriarch Tung Tian. Habang tumutunog ang boses niya. Ang mga rune sa itaas ng dagat ng reinkarnasyon ay mabilis na umindayog. Pagkatapos, mabilis itong lumapag na parang meteorite. Pumasok sila sa dagat ng reinkarnasyon. Mabilis siyang lumipad sa ilalim ng dagat ng reinkarnasyon.
Magbigay ng malakas na puwersa sa pagbuo. Nanghina ang 4 na tanikala sa katawan ng demonyong fox dahil sa pag-atake. Naging dim ang ilaw sa itaas. Mga sinaunang simbolo, kumikislap papasok at wala na. Pero, paano naman ngayon? Matapos makuha ang kapangyarihan ng pagbuo, ang mga kadena na ito ay namumulaklak muli ng maliwanag na liwanag. Naglabas sila ng malakas na kapangyarihan ng pagbubuklod. Simulan mong isil muli ang demonyong fox. Selyadong. Napasigaw. Pakiramdam nito ay pinipigilan ang kapangyarihan sa katawan nito sa napakabilis na bilis. Nakaramdam ito ng takot. Mabubulok na naman ba ito? Imposible. Mapot. Lumaban ka. Gusto nitong lumaban. At kasabay nito, si Chen Tiangang at ang iba pa ay baliw, pinapagana ang kanilang sariling lakas. Pumasok sa formation. Hindi lamang nila pinatatag ang 4 na kadena. Kahit na, nagsimulang muling magsama-sama ang mga sirang tanikala. Ang isang kadena na naputol noon ay naibalik sa napakabilis na bilis. Pagkatapos, pinatay niya ang demonyong fox, sa ika-26 na palapag ng Samsara Pool, sinundan ni Lin Xuan ang maraming elder at ginamit ang kanilang kapangyarihan ng magkasama. Masira sa formation. Habang kumikilos ay palihim din siyang naggalugad. Pagtingin sa kawalan, nakita niya ang eksena sa ika-33 palapag. Napakakomplikado ng mood ni Lin Xuan. Medyo natuwa siya, medyo nadismaya, at medyo kinakabahan. Ang kapangyarihang ipinakita ng Fox Demon na ito ay lubhang nakakatakot. Kapag lumabas na, malamang masisira ang buhay. Pagdating ng panahon, sa lakas niya, hindi na niya ito mapipigilan. Kaya naman, hindi niya masyadong inisip ang pagpapalabas ng demonyong fox. Gayunpaman, ang Fox Demon na ito ay malinaw na nauugnay sa Samsara Sword Soul. Kung ang demonyong fox ay natatakan muli, natatakot ako na mahirap para sa Samsara Sword Soul na lumitaw muli. Hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Lin Xuan na makuha muli ang Samsara Sword Soul. Kaya naman, medyo nag-alala at kinakabahan siya. Delong, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Lin Xuan. Sabi ni Delong, hintayin mo na lang kung ano ang mangyayari. Walang kwenta kung masyado kang nag-iisip ngayon. Tumango si Lin Xuan. Tama si Delong. Makipagtulungan muna tayo sa mga matatandang ito at palakasin ang selyo. Habang siya ay naghahanda upang magpatuloy, biglang sinabi ni Delong, hindi maganda. Boy, ipagtanggol ang mabilis at mabilis na umatras. Kasabay nito, lumiliit din si Lin Xuan. Dahil nakita niyang nagkaroon ng kahangahangang pagbabago ang eksena sa 33rd floor. Ang ika-33 palapag ng Reincarnation Pool. Ang ika-5 kadena ay muling nabuo. Lumipad ito patungo sa demonyong fox. Kapag nahulog ito sa demonyong fox, lalakas ang selyo. Ang mga kuko ng demonyong fox ay maaari ding mabuklod muli. Hindi na nito kayang lumaban. Angle ang Fox Demon. Kumaway ang mga kuko nito at bumangga sa ika-5 tanikala sa kalangitan. Lumitaw ang walang laman, na may malalaking bitek. Gayunpaman, ang selyong ito ay lubhang nakakatakot. Unti-unti, pinigilan ang mga kuko ng demonyong fox. Kahit na, ito ay gusot ng kadena na ito. Mabilis na nawala ang kapangyarihan sa mga kuko nito. Malapit na itong mabuklod muli. Si Chen Tiangang at iba pang mga ninuno ay labis na nasasabik nang makita nila ang eksenang ito. Napakahusay. Nagpatuloy sila sa paggamit ng kanilang lakas. Subukang makakuha ng momentum at isil ng buo ang kalaban. Ngunit sa sandaling ito, tila baliw ang demonyong fox. Hindi na umaatake ang mga kuko nito. Lahat ng kapangyarihan sa loob nito ay dumaloy patungo sa mga mata na iyon. Sa susunod na sandali, ang kanyang pares ng reincarnation na mga mata ay talagang namumulaklak na may kahangahangang liwanag. Ang napakatinding kapangyarihan ng reincarnation ay kumikinang sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, marahas na gamulong ang dagat ng reinkarnasyon. Isang malaking vortex ang nabuo. Mabilis ding nanginginig ang buong reincarnation pool. Ang kapangyarihan ng hindi mabilang na reinkarnasyon ay kumulo, at isang nakakatakot na puwersa ang lumitaw. Sa pagitan ng langit at lupa, isang anino ng espada ang hindi inaasahang lumitaw. Ang anino ng espada na ito ay napaka-ilusyon. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ito, ang Samsara Pond ay tila bumukas. Nanginginig din ang katawan ng lahat. Anong kapangyarihan ito?
Hindi ba masyadong nakakatakot? Para bang ang sinaunang Panginoon ng reincarnation ay nabuhay na maguli? Natigilan din si Lin Xuan nang tingnan niya ang eksenang ito. Umalangaw-ngaw sa kanyang tainga ang boses ng dragon. Hindi maganda. Boy, ipagtanggol mo ang sarili mo dali. Pumunta ka dali. Natigilan siya. Hindi siya maaaring maging mas pamilyar sa anino ng espada na ito. Ito ang anino ng espada ng Samsara Sword. Ang Fox Demon na ito ay talagang nagpatawag ng Samsara Sword. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang kabilang partido ay talagang nauugnay sa Samsara Sword Soul. Sa labas ng Samsara Pond, nagkaroon din ng bagyo. Nagsimulang manginig ang buong Samsara Sect. Sa itaas ng Samsara Sect, lumitaw ang anino ng espada. Ang anino ng espada na ito ay tila nakatagpo ng oras at espasyo. Sa sandaling lumitaw ito, nabalot ng kakilakilabot na kapangyarihan si Bawang. Sa sandaling ito, ang mga matatanda at mga disipulo sa Samsara Pond. Lumuhad silang lahat sa lupa. Nanginginig ang kanilang mga katawan. Tumangala sila sa langit, tulala. Ano ito? Bakit mayroon kang makapangyarihang kapangyarihan ng reincarnation? Sa sandaling ito, lahat sila ay tanga. Sa Samsara Pond, mayroong Patriarch Tung Tian, Shen Tiangang at Yao Guang. Natigilan din ang tatlong tao. Sa susunod na sandali, si Yao Guang ancestor ay bumulalas, Samsara Sword. Ipinatawag nito ang Samsara Sword. Hindi, itigil mo na. Nabaliw din ang ibang matatanda matapos itong marinig. Ano, lumitaw ba talaga ang maalamat na Samsara Sword? Gusto nilang pigilan ito, ngunit huli na ang lahat. Ang anino ng Samsara Sword ay nahulog mula sa langit. Sa ilalim ng kontrol ng Fox Demon. Mabilis itong naglaslas sa mga kadena ng silang. Sa isang putok, ang ikalimang kadena ay nabuo lamang. Muli itong naputol. Kaagad pagkatapos, naputol din ang ikaapat na kadena. Bagaman, ang Samsara Sword ay isang multo lamang. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay talagang nakakatakot. Matapos putulin ang dalawang kadena, hamina ng husto ang aura nito. Gayunpaman, hindi pa rin ito nawawala. Tila maaari rin itong putulin ang isang kadena. Pagkumpleto, si Chen Tiangang at ang iba pa ay desperado. Ginugol nila ang lahat ng kanilang lakas upang ipatawag ang isang grupo ng mga master mula sa Samsara Sect. Sa sobrang kahirapan, ang selyo ay pinalakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang kisap mata, ang tagumpay ay nahulog. Kung magtagumpay muli ang kabilang partido, baka hindi na nila masil ang isa't isa. Talaga bang lalabas sa selyo ang demonyong Fox na ito? Nang sila ay desperado, kumilos si Lin Xuan. Hindi inaasahang ginamit din ni Lin Xuan ang Samsara Eye. Talagang naaapektuhan niya ang Samsara Sword Shadow. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung talagang nagmamadaling lumabas ang demonyong Fox. Magulo ang sitwasyon. Hindi ito ang gusto niya. Ang gusto niya ay umani ng benepisyo. Kailangan niyang balansehin ang sitwasyon. Ang kapangyarihan ng reincarnation kay Lin Xuan ay sumabog. Ang kanyang Samsara Eye ay maaari ding ipatawag ang Samsara Sword Shadow. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya nagpatawag. Ngunit nakakaapekto ito sa anino ng espada ng reincarnation. Sa ika-33 palapag, ang Samsara Sword Shadow ay patuloy na bumagsak, na humahampas patungo sa ikatlong kadena. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumigil ang Samsara Sword Shadow. Huminto ito sa kalagitnaan ng hangin. Ang demonyong Fox ay natigilan saglit, at nagpakawala ito ng hindi nasisiyahang dagandong. Isang pares ng Samsara na mata, mabilis na umiikot. Ang anino ng Samsara Sword ay nanginag at muling nahulog. Pero hindi nagtagal, huminto ulit. At, tila, gusto niyang lumipad pabalik. Nagalit ang demonyong Fox. Umuungol ito at pilit na pinaandar ang reincarnation eye nito. Gayunpaman, ang mata ng reincarnation ay tila hinayla ng isa pang puwersa. Ito ay nagyelo sa kalagitnaan ng hangin. Si Chen Tiangang at ang iba ay orihinal na nawala ng pag-asa. Ngunit ang biglaang tagpong ito ang nagpasindek sa kanila. Anong nangyari? Tila hindi nito makontrol, at ang anino ng espada ay muling nagkatawang tao. Nguso. Ang mga halimaw ay mga halimaw. Kahit na makuha mo ang reincarnation eye, ano? Gusto mong kontrolin ang kapangyarihan ng Samsara Sword. Malamig na sumangot si Yao Guang at sinabing, I activate muli ng lahat ang formation.
Samantalahin ang pagkakataong ito para maselyo ito. Mabilis na kumilos ang lahat. Ang napakatinding kapangyarihan ng reincarnation ay tumagos sa porma sayon. Ang pagbuo ay nagsimulang gumana muli, na pinalakas ang kapangyarihan ng selyo. Sumigaw ang demonyong fox. Pakiramdam na hamina ang kapangyarihan nito, hindi nito na-control at muling nagkatawang tao ang anino ng espada. Ang Samsara Sword ay lumipad sa langit at malapit nang mawala. May bakas ng kabaliwan sa mga mata ng demonyong fox. Ang reincarnation ay nito ay nagsimulang bumaliktad. Biglang bumagsak ang dalawang linya ng dugo at luha. Napaungol ito sa sakit. Kaagad pagkatapos, ang tinatawag na anino ng espada ay nahati sa kalangitan. Isang mapanirang bagyo ang hamampas sa lahat ng direksyon. Boom boom boom. Malakas na yumanig ang reincarnation pool. Hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw, na parabang malapit ng masira. Hindi maganda. Baliw ang lalaking ito. Binasag nito ang anino ng espada. Maglakad. Pumunta ka dali. Ang mga ekspresyon ng tatlong ninuno ay nagbago ng husto sa sandaling ito, nahati talaga ang anino ng espada na tinawag. Nabuo sa isang iglap, 6 na bagyo ng pagkawasak ang dumaan sa lahat ng direksyon. Marahas na yumanig ang buong reincarnation pool. Hindi na siya nakatiis at maraming bitek ang lumitaw. Ang dagat ng samsara ay gamulong at nilalamon ang lahat. Hindi, I rewind. Sa ika-26 na palapag, binago din ni Chen Tiangang at ng iba pa ang kanilang mga ekspresyon. Ang kapangyarihang ito ay nagbigay sa kanila ng isang nakamamatay na krisis. Hindi na sila naglakas loob na manatili pa. Ang tatlong ninuno ay nagwagayway ng kanilang mga kamay, na humantong sa lahat na umatras ng baliw. Umatras lang sila. Ang espasyo kung saan sila orihinal na nakatayo ay napunit. Dumagundong at pumatay sa kanila ang 6 na malalaking bagyo. Nagmamadali silang lumabas na parang baliw. Kasabay nito, sa labas ng samsara pool, ang lahat ay naghihintay na kinakabahan. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa reincarnation pool. Gayunpaman, ang amoy na nanggaling noon ay nagpatinggil sa kanilang mga anit. Malinaw, ito ay dapat na, kung ano ang kaila hilakbot na kapangyarihan ay doon. Gayunpaman, pumasok ang tatlong ninuno at nagdala ng grupo ng mga eksperto. Kung iisipin, dapat kaya niyang sugpuin ang puwersang iyon. Habang nag-uusap sila, biglang yumanig muli ang samsara pond. Sa pagkakataong ito, direktang lumitaw ang samsara pond, na may ilang malalaking bitek. Ang kakila-kilabot na kapangyarihan ay biglang lumabas. Ang buong samsara sect ay nanginginig ng husto. Agad na bumagsak ang kawalan sa itaas ng samsara sect. Nauwi sa kawalan. Sa sandaling ito, ang lahat ng matatanda at mga alagad ay natakot. Hindi maganda. Anong kapangyarihan ito? Pumunta ka dali. Nagsitakas silang tumakas. Kasabay nito, mabilis na na-activate ang pagbuo ng samsara sect na nagpo-protekta sa bundok. Upang labanan ang puwersang ito. Boom boom boom. Ang dalawang panig ay nagbanggaan, na gumawa ng isang dumadagandong na dagandong. Ang aura ng pagkawasak ay bumaril sa langit. Hanggang sa lumipas ang mahabang panahon ay unti-unting hamina ang hiningang ito. Nagniningning pa ang porma sayon na may nakakatakot na liwanag. Sa loob ng formation, nanginginig ang katawan ng lahat. Marami ring matatanda at alagad ang tumatangis. Puno ng takot ang mga mukha nila. Samsara pool, anong nangyari? Magbibitak ba ito? Lahat ay tumingin sa harap. Natuklasan nila na ang reincarnation pool sa sandaling ito ay natatakpan ng malalaking bitek. At mula sa crack, ilang figure ang lumipad palabas. Ang mga figure na ito, sa sandaling sila ay lumabas, ay may nakatatakot na banal na kapangyarihan sa kanila. Nagwawalis sa mundo. Siya ay isang ninuno sa ikatlong baitang, na mahusay. Naging excited ang lahat. Nandito na ang ninuno sa ikatlong baitang at tiyak na kayang ayusin ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos lumabas ang tatlong mga ninuno sa ikatlong baitang. Sobrang solemn na ng mukha niya. Ikan-away nila ang kanilang mga kamay. Ang mga matatanda sa ika-88 antas ay ipinadala. Kasama rin sa kanila si Lin Zuan. Ang ekspresyon ni Lin Zuan ay sobrang solemn na din. Dati, palihim niyang ginamit ang kapangyarihan ng samsara ay lumaban sa demonyong fox upang agawin ang anino ng espada ng reinkarnasyon.
Noong una, naisip niya na kung makokontrol niya ang Samsara Sword Shadow, magagawa niyang selyuhan ang kalaban. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang demonyong fox ay magiging napakabaliw. Direkta nitong binasag ang Samsara Sword Shadow, na bumubuo ng isang mapanirang puwersa. Ano ang susunod na gagawin? Hindi na niya alam. Pagkalabas, nalaman niyang tila apektado ang buong Samsara sect. Laking gulat niya. Kumbaga, hindi maganda ang ending. Ang lakas ng Fox Demon na ito ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala. Mukhang hindi ganoon kadali ang pagkuha ng Samsara Sword Soul. Dagandong. Habang iniisip niya iyon ay may umalangaw-ngaw. Mula sa lamat, ang mga nakatutuwang dagandong ng anak na kabanalan ay dumating. Kasabay nito, isang malaking figure ang lumitaw. Natigilan ang lahat. Tumangala sila. Sa pamamagitan ng crack, nakita nila ang malaking figure. Napatulala silang lahat. Ang mga matatandang iyon ay bumulalas. Ano ito? Halimaw. Parang halimaw. Baliw din ang mga batang disipulo. May halimaw ba talaga sa Samsara Pond? Paano naging ganito? Paanong hindi nila ito narinig? May mali, sabi ng ilang matatanda, tingnan mo ang mga mata ng halimaw na iyon. Iyan ba ang maalamat na reincarnation ay? Ano? Nataranta ang lahat. Nanlaki ang mga mata nila at tumingin sa harapan. Sa pamamagitan ng crack, nakita nila ang isang malaking nilalang. Nakatitig siya sa mga ito ng malamig na mga mata. Mayroong maraming mga rune sa itaas ng mga mata. Isang serye ng mga mahiwagang linya ang nabuo. Iyan ang mga linya ng reincarnation, ang hitsura ng maalamat na reincarnation ay. Ang isang halimaw ay talagang nagtataglay ng maalamat na samsara ay. Ano ang nangyayari? Sa sandaling ito, ang lahat ay nalilito. Lalong naging solemn na ang mga ekspresyon ng tatlong ninuno. Malamang, nagmadaling lumabas ang lalaking ito. Ang mapanirang kapangyarihan ng Samsara Sword Shadow ay masyadong nakakatakot. Hindi lamang nito sinira ang pool ng reincarnation. Lalo pat nasira ang selyo sa loob ng Samsara pool. Sa sandaling ito, mayroon na lamang isang kadena na natitira sa demonyong fox. Isang hakbang na lang ang layo mula sa pagkasira ng selyo. Tuwang-tuwa ang fox demon na tumangala sa langit at umungal ng anak na kabanalan. Sa isang alon ng mga kuko nito, pinunit nito ang bitek sa mas maliliit na piraso. Hindi maganda. Ang halimaw na ito ay malapit ng sumugod palabas. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, napalitan ng takot ang kanilang mga mukha at napaatras silang lahat. Maging ang tatlong ninuno, si Chen Tiangang at iba pa, ay lumiliit. Hindi. Ang kabilang panig ay dapat itigil. Kung talagang hahayaan nilang lumabas ang kabilang partido, ang kanilang Samsara sect ay magkakaproblema. Pagdating ng panahon, lahat ng buhay ay mawawasak. Ngunit ang mga seal ay nasira na sa lawak na ito. May pagkakataon pa ba silang masil ang isa't isa? Siyempre meron. Ang Samsara sect ay isang nangungunang sekta. Nang sila ay nasa kanilang rurok, mayroong hindi mabilang na malalakas na tao. Nanggaling pa ito sa sekta ng Emperador ng Langit. Paano naging mahina ang background? Gayunpaman, karamihan sa kapangyarihan ay natutulog na ngayon. Ngunit kahit na gayon, maaari pa rin silang gumamit ng ilang mga super trump card. Sisimulan ko na ang 6-way chess game. Sabi ni Ancestor Tung Tian, kayong dalawa, humanap ng paraan para ma-activate ang Reincarnation Tower. Tumango sina Chen Tiangang at Patriarch Yao Guang. Sumunod, magkahiwalay na kumilos ang tatlong tao. Bumalik sa Tung Tian Pavilion si Ancestor Tung Tian sa isang iglap. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang misteryosong chessboard ang lumitaw sa kawalan. Sa chessboard, may mga black and white na piraso ng chess. Ang mga piraso ng chess na ito ay gawa sa kapangyarihan ng 6 paths. Ito ay hindi ordinaryong chessboard, ngunit isang lubhang nakakatakot na porma sayon. Muling bumalik sa Samsara pool si Ancestor Tung Tian dala ang 6-path chessboard. Kabilang panig, dumating si Chen Tiangang sa harap ng isang sinaunang kuweba. Yumuko siya ng may paggalang. Ang Reincarnation sect ay nasa krisis at hiniling sa Reincarnation Tower na magising. Boom! Isang nakakatakot na dagandong ang nagmula sa loob ng sinaunang kuweba. Kaagad pagkatapos, isang puwersa ang pumuno sa hangin. Sa sandaling lumitaw ang kapangyarihang ito, ang buong mundo ay nanginag.
Si Chen Tiangang ay labis na masaya na ang Reincarnation Tower ay nagising. Gayunpaman, ang Tower of Reincarnation ay isang lubhang nakakatakot na sandata. Upang magamit ang mahiwagang sandata na ito ay nangangailangan ng maraming kapangyarihan. Sila lang ay hindi sapat. Kailangan pa rin nating umasa sa kapangyarihan ng mga natutulog na iyon. Lumingon siya at tumingin sa ibang direksyon. Iniisip ko kung maaaring hiramin ni Ancestor Yao Guang ang mga kapangyarihang iyon. Boom boom boom. Ang fox demonyo ay malapit ng sumugod palabas, at ito ay labis na nasa sabik. Ngunit bigla, nakaramdam ito ng dalawang nakakatakot na aura. May aura sa loob nito na direktang nagbigay ng nakamamatay na banta. Galit itong umungol. Sa sumunod na sandali, nagkusa itong umatake. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Chen Tiangang ay lubhang nagbago. Direktang sumugod ang Fox Demon sa gilid na ito. Tila pinipigilan nitong magising ang Reincarnation Tower. Sa sandaling ito, kumilos si Patriarch Tung Tian. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang six-way chessboard ang lumitaw sa kawalan at mabilis na lumaki. Sa isang iglap, ito ay naging isang napakalaking laro ng chess.